Kabanata 1351 hanggang 1360. Kabanata 1351 ang mga regular na gumaganap isang himala muli ang naganap, ang bato ay naging tao sa loob lamang ng 2 o 3 paghinga, at nang makitang ang bato ay naging isang tao, biglang naramdaman ni Yusuf Zak na siya ay isang lumikha. Tunay nga, ang isang tagalikha, sa lahat ng langit at napakaraming kaharian, kahit ang mga Diyos ng kaharian sa langit, ang mga taga-kontrol, ay talagang hindi nagtataglay ng gayong mga banal na kasanayan, at ang nagtataglay ng gayong mga kasanayan, kung hindi isang tagalikha, ano pa? Ang mga purple blood beads sa kaibuturan ng kanyang isipan ay tunay na mahimalang at makapangyarihan, na lumalampas sa lahat ng nilalang sa mundong ito. Hindi nagpatuloy si Yusuf Zak sa pag-eeksperimento, dahil ang paglikha ng napakaraming espiritu ay walang gaanong pakinabang, total, sapat naman ang kanyang lakas, at hindi niya kailangan ang mga espiritong ito para tulungan siya. Siyempre, kung kinakailangan, maaari rin siyang lumikha ng isang hukbo ng mga banal na hari, ngunit hindi ngayon ang tamang panahon. Bukod dito, siya ay napaisip ng malalim, dahil hindi niya mahulaan kung hanggang saan siya dadalhin ng mga purple blood beads sa hinaharap, kung gaano siya kalakas, masasabing wala sa ilalim ng kanyang kontrol ang mga purple blood beads. Kahit na nasa loob ng kaluluwa niya ang mga ito, ang mga purple blood beads ay masyadong kakaiba. Sa di kalayuan, isang malaking kaguluhan ang narinig mula kay Dale, total, isa itong respect level tribulation, na binubuo ng 49 na heavenly tribulation. Gayunpaman, si Dale ay tunay na nagtataglay ng matinding lakas, ang kanyang balahibo, pati na rin ang kanyang sariling mga depensa, ay pambihirang malakas. Kasi Zayden Newton, Leonidas King, Alden Baxter, lahat kayo ay halika at tatawirin ang kapigatian. Nakita ni Yusuf Zak na kakailanganin pa rin ng itim na tigre ng kaunting oras para matapos ang kapigatian nito, kaya pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa isang pagkuskus ng kanyang manggas, sina Kasede, Zayden Newton, at ang iba pa ay pinapante niya lahat. Ibuka mo ang iyong bibig, pagkatapos ay humanap ka ng sarili mong lugar upang makatawid sa kapigatian, at bumalik ka sa akin pagkatapos nito. Inihagis ni Yusuf Zak ang hamog ng paglikha sa kanilang mga bibig, ayon sa pagkakabanggit. Whoosh whoosh whoosh, sina Kasede, Zayden Newton, at ang 6 na magagaling na bandido tulad ni Benson Wilcox ay pawang nasa antas ng Divine King, habang sina Leonidas King at Alden Baxter ay nasa antas ng God Realm. Ngunit sa sandaling nilamon nilang lahat ang hamog ng paglikha, sabay-sabay nilang naramdaman ang sarili nilang mga paghihirap. Gulat na gulat ang 8, ngunit wala ng oras para mag-isip o magsalita pa, nagmadali silang lahat sa malayo upang tawirin ang kapigatian. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Yusuf Zak. Matapos makumplito ng lahat ng mga taong ito ang kanilang mga paghihirap, magkakaroon siya ng isang respect level mount, 6 na Divine Emperor, at ay dadagdag ang Leonidas King at Alden Baxter, na bubuo ng 5 Divine King. Sa ganitong lakas, maihahambing ito sa isa sa mga pamilyang pangunahing klase, at kaya kung ibalik si Kasede at ang iba pa sa walang hanggang lungsod. Pinaikit ni Yusuf Zak ang kanyang mga mata, kahit na si Kasede at ang kanyang mga kasama ay mga bandido, kung sila ay mapapasailalim sa kanyang pamumuno, maituturing itong recruitment at amnestya. Sa kaharian ng langit, maraming disipulo ng mga dakilang pamilya ang lumalabas at naglilibot upang supulan ang mga bandido, at pagkatapos nilang makumplito ang kanilang mga misyon, ang kapalaran ng mga bandido ay nasa kanila na ang haharapin. Sa makatuwid, sa kaharian sa langit, maraming disipulo mula sa mga dakilang pamilya ang may kani-kanilang mga alalay, sa mga alalay na ito ay may mabuti at masama, kasama ang mga tulisan na bahagi nila. Kapag narekrut na, ang mga bandido ay nagbabagong anyo at nagiging mga ordinaryong Diyos. Hindi na sila nananakit ng mga sibilyan o nagdudulot ng kasawian, sa halip, nakikiisa sila sa mga prinsipeng tagapagmana ng mga dakilang pamilya at tapat na naglilingkod sa kanila. Kapag sila ay narekrut na, wala nang ibang hihingi ng kanilang kamatayan, kahit ang kanilang mga nakaraang pagkakasala o sama ng loob, at iba pa, ay aktibong lulutasin ng kanilang bagong amo. Siyempre, hindi lahat ay may karapatang mag-recruit ng mga bandido, tanging ang mga lehitimong tagapagmana at mga prinsipeng tagapagmana ng 8 dakilang pamilya lamang ang makakagawa nito. Kung ikaw, na isang karaniwang tao,
ay gustong mag-recruit ng mga bandido, sino ang maniniwala sa iyo? Iisipin ng iba na kasabwat ka ng mga bandido, kaya naman tanging mga inapo lamang ng mga dakilang pamilya ang may kapangyarihang mag-recruit. Ngayon, kinuha na ni Yusuf Zoc ang bangkay ni Gail Berger, na ang pagkakakilanlan ay kasalukuyang lubhang marangal, kaya ang kanyang pagpapasikat kay Kasede at sa iba pa sa buong mundo ay walang anumang tanong, walang anumang iyakan para sa kanilang pagkamatay, maaari niyang sabihin na sila ay nirecruit niya. Oo, iyan ang gagawin ko. Ngumiti si Yusuf Zoc ng mayabang, kapag dumating ang panahon na napakaraming Divine Emperor, kahit na may proteksyon sa respect level, ang sinumang nag-iisip na magplano laban sa akin ay kailangang magtimbang-timbang ng kanilang mga opsyon. Mas magiging madali rin ang mga gagawin ko sa Eternal City. Lalong nakumbinsi si Yusuf Zoc sa posibilidad na ito, sa pag-iisip na pagdating ng panahon, maaari siyang sumakay sa itim na tigre, kasama ang 6 na banal na emperador at 5 banal na hari sa kanyang tabi. Kahit ibenta pa niya ang Divine Peach Treasure, malabong may ibang maglakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya. Una, ang kanyang pagkakakilanlan ay espesyal, bilang direktang disipulo ni Jordan Berger at apo sa ina ni Sabrina Dixon. Bukod pa rito, kasama ang itim na tigre at mga banal na emperador sa kanyang tabi, sino ang maglalakas loob na hawakan siya? Bukod pa rito, nang ibinebenta ang kayamanan, masasabi niya na ito ay regalo mula sa kanyang lolo sa ina, at ang promosyon ng itim na tigre bilang banal na emperador, pati na rin ang tulong na ibinigay sa 6 na malalaking banal na emperador, ay pawang nagmula sa kanyang lolo sa ina. Kaya, kahit si Jordan Berger ay walang masasabi noong panahong iyon, ni walang sino man ang may ebidensyang may haharap sa kanya. Hahaha. Pinag-isipan ito ni Yusuf Zoc at hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na tuwa. Whoosh! Habang palihim na nagpaplano si Yusuf Zoc, biglang lumitaw ang itim na tigre na masigla. Sa sandaling ito, ang balahibo nito ay mas maitim pa at kumikinang ng makintab, at ang marka ng kidlat sa noo nito ay naging asul na rin. Nakamit nito ang antas ng paggalang, kaya naging isang kataas-taasang antas ng paggalang sa Celestial Beast. Dapat mong malaman na sa Heavenly Realm, ang mga Celestial Beast of Respect level ay bihira, halos wala, dahil paanong ang mga Celestial Beast na may kakayahang umabot sa Respect level ay mabihag ng mga Diyos. Isa pa, dahil napakataas ng kanilang antas, ang kanilang lakas ay napakalawak at walang hanggan, at bihirang makakita ng ganitong mga Celestial Beast sa mainland. Siyempre, may ilan sa walang katapusang mabangis na mga bundok ng nyebe, mga disyerto, o sa walang katapusang dagat, at ang mga lugar na ito ay lubhang mapanganib kaya't kahit isang superior divine master ay hindi maglalakas loob na tumapak ng basta-basta. Ang 8 dakilang pamilya ay namamahala lamang sa lupain ng kontinente ng langit, wala silang jurisdiction sa mga nakapalibot na teritoryong mabangis. Ang kaharian sa langit din ang pinakamahiwagang eroplano, dahil dito nanirahan ang mga sinaunang Diyos, at ito ang sentro ng atensyon sa simula ng langit at lupa. Kaya walang nakakaalam kung anong mga halimaw o demonyo ang nagkukubli sa mga lugar na walang nakatira. Paano kung tulungan ko si Hazel Dodson na makamit din ang respect level? Tanong ni Yusuf Zoc pagkatapos makitang lumipad pataas ang itim na tigre. Nag-isip sandali ang itim na tigre, saka umiling at sinabing, "Kapanganak lang ni Hazel Dodson kamakailan at napakahina niya, kaya hindi sigurado kung makalalampas siya sa respect level tribulation. Kailangan muna nating maghintay." Sige, kapag nakabawi na siya ng lakas, tutulungan ko siyang makamit ang respect level. Sa sandaling ito, biglang ibinaling ng itim na tigre ang tingin nito sa 3 espirito sa likuran ni Yusuf Zoc at tiningnan ang kanilang mga katawan ng may pagtataka, na sinasabing, "Guro, hindi ba't ang 3 ito ay mga Diyos?" "Paano mo nasabi?" Natatawang tanong ni Yusuf Zoc bilang tugon. Bagamat nasa Divine King Realm sila, ang aura ng kanilang katawan ay iba sa aura ng mga Diyos, na may dagdag na bakas ng spiritual energy. Mga sprite siguro sila. Oo, talaga. Sila ay sina Wilson, Stone One, at Hazel Dodson, isang puno, isang bulaklak, at isang bato. Nako, huminga ng malalim ang itim na tigre at hindi makapaniwalang tumingin kay Yusuf Zoc, sabay sabing, "Ginoo ba ito? Ikaw ang lumikha sa kanila." "Oo," tumanggaw si Yusuf Zoc. "Mga langit ko, guro, ikaw ay isang lumikha." "Nako,
Ang galing naman nito. Hindi makapaniwala ang itim na tigre dahil sa sobrang pagkabigla. Umiling si Yusuf Zok. Ang tatlong individual na ito, bukod sa pagsunod sa kanyang mga utos, ay halos wala ng ibang magawa, halos hindi naiiba sa mga hanggal. Kaya nag-isip siya sandali at sinabing, mamaya, tuturuan ko sila ng kasede ng paglilinang, tuturuan sila ng mga prinsipyo ng pagiging tao, tuturuan sila ng literacia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1352 Walang Takot, Itim na Tigre, magpatrolya ka sa labas, bawat isa sa 8 sa kanila ay nahaharap sa kanilang kapigatian sa iba't ibang lokasyon, ang ilan ay malayo rito. Nag-aalala ako sa mga aksidente, kaya magpatrolya kayo pabalik-balik sa labas ng kanilang perimeter bilang pag-iingat. Oo, pagkatapos sumagot, agad na pumailang lang sa kalangitan ang itim na tigre. Si Kasede at ang 7 pang iba ay pawang tumatawid sa kapigatian sa malapit. Upang maiwasan ang paghahalo-halo ng kanilang mga paghihirap, ang ilan ay kinailangang maglakbay ng malayo. Sa sandaling ito, ang kalangitan ay napuno ng maitim na ulap at kidlat, kasabay ng walang tigil na pagkulog, na pinalala pa ng kulog at kidlat na dulot ng kapigatian ng itim na tigre kanina. Nag-aalala siya na baka may makalusot sa lugar kung saan tumatawid ang 8 sa kanilang kapigatian. Total, malapit lang naman ang lugar na ito sa gitnang rehiyon, at ang ilang mga lungsod ay hindi rin kalayuan dito. Lumipad palayo ang itim na tigre, palutang-lutang sa mataas na kalangitan, binabantayan ang lahat ng galaw sa paligid, siya ay isang tigreng tagapangalaga. Pagkatapos ay umupo si Yusuf Zok at nagsimulang magsulat ng 10 numero sa lupa gamit ang isang patpat. Ito ang mga numero mula 1 hanggang 10. Kilalanin mo muna sila. Dahil wala nang ibang magagawa, sinamantala niya ang pagkakataong turuan ang 3 espiritong ito kung paano bamasa at sumulat. Ang 3 espiritu, na matalino at nabuksan ang kanilang mga isipan, at dahil sila rin ay mga hari ng Diyos, ay agad silang naisalo. Sa loob lamang ng 3 hanggang 5 paghinga, nagawa nilang 3 na isulat ang 10 numerong ito sa lupa gamit ang mga patpat. Hindi pa nakapagturo si Yusuf Zok noon at hindi niya alam kung paano magturo sa iba, kaya pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi niya, ang isang ay isa, ang 3 ay 3, ang ibig sabihin ninyong 3. Naiintindihan ko, ngumiti si Hazel Dodson, kumakatawan ito sa dami. Naiintindihan ko rin, ang isa dagdagan ng 2 ay katumbas ng 3. Dagdag ni Wilson. Naiintindihan ko rin, 10 bawas 3 ay natitira ang 7. Nako, agad na hindi mapakali si Yusuf Zok. Ang mga lalaking ito ay tunay na kakaiba, mga henyo, natututo ng isa at nakakaintindi ng daan-daan, isang kasabihang bigyan mo sila ng 1 pulgada at lalakbayin nila ang 1 milya. Ipagpatuloy mo lang po, guro. Binigyan ni Hazel Dodson si Yusuf Zok ng isang kaakit-akit na ngiti, ang engkanto na natural na kaakit-akit at mahusay sa pang-aakit. Sige, itutuloy ko ang pagtuturo sa iyo kung paano bamasa at sumulat. Habang nagsasalita siya, biglang tinaas ni Yusuf Zok ang kanyang mga kilay at ibinaling ang tingin sa hilaga. Walang sino mang tumatawid sa kapigatian sa hilaga, ngunit ito rin ang direksyon ng gitnang rehiyon. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang dumating mula sa hilaga, 9 sa kabuuan. Isa sa kanila ay isang superior divine emperor na nangunguna sa grupo, at ang iba ay mas mataas sa ranggo ng God King. Gumapang sila sa kalangitan na parang bulalakaw, at sa isang iglap ay naabot nila si Yusuf Zok. 4 sila rito, biglang deklare ng isa sa mga hari ng Diyos. Maghanap, mas mabuting magkamali kaysa makaligtaan, paghahanap ng kaluluwa. Malamig na utos ng superior divine emperor. Swoosh, swoosh, swoosh. Kasunod ng utos ng Superior Divine Emperor, 4 na individual ang sabay-sabay na sumugod kay Yusuf Zok at sa 3 pa, at lahat ng 4 ay mula sa high-level God King realm. Sina Yusuf Zok at ang iba pa ay mga junior God Kings lamang, kaya madali silang masusupol ng 4 na high-level God Kings. Nang makita ang grupo ng mga taong ito na sumugod sa kanya at sa mga tree spirit ng walang pagtatanong, naging seryoso ang ekspresyon ni Yusuf Zok. Biglang lumitaw ang kamay ng kataas-taasang langit. Hindi man lang siya gumalaw at nanatiling nakaupo sa damuhan, ngunit ang kamay ng kataas-taasang langit ay nahati na sa 4 at tinamaan ang dibdib ng 4 na sumalakay.
Ang bilis ay napakabilis, sa isang kisap mata, ang apat na pababang high-level God Kings ay nataman. Walang nakakita kung paano gumawa ng galaw si Yusuf Zok dahil napakabilis nito, at dahil masyadong malakas si Yusuf Zok. Noong siya ay isang lower heavenly god, ang kanyang pinakawalan na gravity ay kayang supalan ang isang Divine Emperor level Black Tiger, lalo na ngayong isa na siyang Divine King at nakapagbukas na ng 2 purple blood beads. Kaya naman, mayroon na siyang kumpiyansa at lakas na labanan ang isang superior Divine Emperor nang hindi natatalo. Sa katunayan, sa ngayon ay gusto talaga niyang makipaglaban sa isang superior Divine Emperor, para tingnan kung matatalo niya ang isa. Kung kaya niya, talagang kalabanan niya ang langit. Napalipad ang 4 na high-level God King dahil sa isang hampas lang ni Yusuf Zok habang inilulunsad nila ang kanilang pagsalakay. Gayunpaman, hindi sila pinatay ni Yusuf Zok, kalahati lang ng kanyang lakas ang ginamit niya, dahil ayaw niyang pumatay sa oras na ito at makasakit ng damdamin ng napakaraming tao. Ang 4 na superior divine emperors ay dumura ng dugo habang sila ay itinapon sa ere, habang ang 5 iba pang nanunood ay natulala na ngayon. Isang junior God King, nakaupo sa lupa at hindi makagalaw, ngunit kayang ihagis palayo ang 4 na high-level God King gamit lamang ang isang palad. Gaano nakalakas ang naging Junior God King na ito? Kailan lumitaw ang isang napakalaking banal na hari sa kaharian ng langit? Hindi tama iyan, siya ang hinahanap natin. Biglang sumigaw ang Superior Divine Emperor. Nandito sila para hanapin ang Junior God King na tumawid sa tribulation ng lubos na pagkawasak, at iniutos ng kanilang angkan na walang Junior God King ang dapat palampasin, kailangan nilang maghanap ng kaluluwa para kumpirmahin. Ito ay isang ganap na utos, isang atas ng buhay at kamatayan. Kaya nilang patayin, sa utos na ito, ang sinumang Junior God King, gamit ang mga balahibo ng manok bilang mga palaso ng imperyo, kahit pa makapatay sila ng tao, walang masisisi sa kanila dahil ito ang pinakamataas na utos at dahil kailangan nilang hanapin ang taong nakalampas sa mapaminsalang kapigatian. Gaya ng hinulaang ni Thunderbolt Beads, ang Heavenly Realm ay magkakagulo. Ang ganitong paghahanap ay magdudulot ng implikasyon at papatay sa maraming inosenteng buhay. Ngayon, nang makita ng Superior Divine Emperor na may kakayahang patumbahin ang 4 na Superior Divine Emperor gamit ang isang palad, agad niyang naisip na ito ay 8 o 9 sa 10 ng halimaw na sumusuway sa langit, isang halimaw na katulad ni Landen Torres, ang hinahanap ng kanilang angkan. Patayin! Sigaw ng Superior Divine Emperor, at agad na sumugod ang 5 pa. Ngunit sa sandaling ito, biglang may narinig na ungol ng tigre mula sa malayo. Habang papalapit ang tunog, ang kaluskaw sa kagubatan ay napakalakas na maging ang Superior Divine Emperor ay gumugulong-gulong sa ere. Sino ang maglalakas loob na saktan ang aking Panginoon? Lumipad si Big Black sa kalangitan, natukoy na niya ang mga bagong dating, at nang gumawa ng hakbang ang mga taong ito laban kay Yusuf Zok, agad siyang lumapit upang protektahan ang kanyang Panginoon. Habang gumagalaw ang isang malaking katawan sa mataas na kalangitan, ang Superior Divine Emperor at iba pang mga Heavenly Gods at God King ay natakot nang makita ang malaking itim na tigreng ito, dahil ang presensya nito ay hindi mapaglabanan, kayang supalan ang lahat at pilitin silang sumuko. Ang itim na tigre ay nasa itaas ng kanilang mga ulo, hinaharangan ang araw, at ang mukha ng Superior Divine Emperor ay namutla sa takot. Ikaw si Gale Burger, huwag kang umatake. Wala kaming intensyong masama, isang hindi pagkakaunawaan, kami ay mula sa pamilyang Arellano. Natauhan ang Superior Divine Emperor at paulit-ulit na nagsalita tungkol sa isang hindi pagkakaunawaan. Dahil nasa tabi niya si Black Tiger, at bilang isang Junior God King, wala nang iba pa kundi si Gale Burger mula sa pamilyang Burger, kaya naalala niya, isa nga itong hindi pagkakaunawaan. Kung nakita lang nila si Big Black kanina, hindi sana sila gagawa ng aksyon laban kay Gale Burger. Total, hindi naman pwedeng makipag-away ng pribado ang 8 dakilang pamilya, mga ordinaryong tao lang ang iniimbestigahan nila, at hindi nila tatargetin ang mga talento ng 8 dakilang pamilya. Galing ka pala sa pamilya Arellano, ha? Biglang ngumiti si Yusuf Zok at sinabing, tunay nga, ako si Savannah ng pamilyang Arellano. Big Black, patayin mo sila. Hindi na hinintay ni Yusuf Zok na matapos sabihin ng lalaki ang kanilang pagkakakilanlan,
namula ang kanyang mukha nang direktang ilabas niya ang utos para sa isang massacre. Sino ang may pakialam sa pamilya ng isang Arellano? Kung hindi niya nabanggit ang pamilya Arellano, maaaring hindi sana nagkaroon si Yusuf Zoc ng ganoon kalaking pagnanais na pumatay, ngunit nang mabanggit ang pamilya Arellano, lumitaw ang balak na pumatay ni Yusuf Zoc. No choice, doon sa lower realm, sa 8 na humabol sa kanya, ang babaeng nagngangalang Savannah Arellano ang pinakamalupit, muntik na siyang kumitil ng buhay niya. Kaya, wala siyang pakialam kung mangolekta siya ng interes ngayon, at wala rin siyang pakialam kung masira ang pagkakaibigan ng pamilya Berger at Arellano dahil matuwid lang ang ginawa niyang pagpupumilit ngayon. Ngayon, wala na siyang kinatatakutan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1353 Pagsalakay ng mga demonyo. Ang 9 na kataong pangkat ng pamilyang Arellano ay gumaganap bilang isang pangkat ng tagapagpatupad, katulad ng mga pangkat ng tagapagpatupad ng ibang mga angkan, at ang kanilang pangunahing gawain ngayon ay hanapin ang kinaroroonan ng banal na hari na tumawid sa kapigatian sa pangalawang pagkakataon at naharap sa 5 kalamidad. Kaya ngayon, nang hindi nagtatanong at napagtanto na si Yusuf Zoc ay isang banal na hari, hindi man lang nila siya tinanong o binati, direkta silang nagpatuloy sa paghahanap ng kaluluwa. Sa kanilang paningin, hanggat ang isa ay hindi isang banal na hari mula sa 8 dakilang pamilya, maaari nila itong pahirapan ng malaya. Gayunpaman, ang hindi nila kailanman pinangarap ay ang pagkakataong ito ay sinipa nila ang isang bakal na plato. Hindi pa kasama ang antas ng cultivation ni Yusuf Zoc, kung pag-uusapan pa lang ang Black Tiger na si Big Black, madali niyang matatalo ang 9 na taong ito nang hindi pinagpapawisan, at ang paraan ng pagpatay niya ay kakaiba. Nang isang malakas na dagandong ang lumabas, bukod sa Superior Divine Emperor na iyon, ang iba pang 8 ay labis na nayanig ng mga sound wave kaya't umikot ang kanilang mga mata, at pagkatapos ay bumagsak sila mula sa langit. At habang sila'y natutamba, biglang lumabas ang dila ni Big Black, at kasabay ng isang mabangis na pagkulot, lahat ng 8 ay nakapasok sa kanyang bibig at nalunok. Nang marating niya ang Dignity Realm, hindi na niya kinailangan pang patayin ang mga taong ito. Kahit ang high-level God King na iyon ay labis na nayanig kaya't umagos ang dugo mula sa lahat ng kanyang butas, at siya ay nawalan ng malay. Siyempre, sinubukan din tumakas ng Superior Divine Emperor na iyon. Sa kasamaang palad, ang bilis niya ay hindi kasing bilis ng kay Big Black. Dahil sa pagkakaiba ng antas ng cultivation na parang langit at lupa, 2 hininga lang ang kinailangan nito, at nang walang anumang divine techniques na ginamit ni Big Black, sa pamamagitan lamang ng 2 beses na pagsigaw, ang Superior Divine Emperor, na nahihilo at nalilito, ay nilamon ng buo ni Big Black. Natapos ang labanan, ganap na ipinakita ni Big Black ang kanyang napakalaking lakas, ang kapangyarihan ng isang iginagalang, at buong pagmamataas na tinahak ang kawalan pabalik-balik. Napakahusay, napakahusay. Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc, same time na pinuri. Gayunpaman, nang marinig ni Big Black ang papuri at nakaramdam ng pagmamalaki sa hangin, biglang, sa itaas mismo ng kanyang ulo sa kawalan, isang itim na butas ang marahas na bumukas, at pagkatapos ay isang kamay ang lumabas mula sa itim na butas na iyon. Hindi totoong palad, kundi isang mapanlinlang na kamay, na nakatutok sa leeg ni Malaking Itim. Malaking Itim, mag-ingat ka. Nabigla si Yusuf Zoc, ang sulok ay napakalakas, mas malakas kaysa kay Malaking Itim, malamang ay isang kataas-taasang iginagalang mula sa pamilyang Arellano. Naabot na ni Big Black ang respect level, at napakabilis niyang tumugon, nag-evolve na siya, at isang marka ng kuryente ang lumitaw sa kanyang noo. Kaya nang mabuo ang itim na butas na iyon, napansin ito ni Malaking Itim, at nang hawakan ng mapanlinlang na kamay na iyon ang kanyang leeg, mabilis siyang yumuko, at isang kidlat mula sa kanyang noo ang tumama sa mapanlinlang na kamay gamit ang isang asol na kidlat. Basag, sa isang iglap, ang mapanlinlang na kamay ay nanginig ng 2 beses at kalaunan ay nabasag, samantala, isang tao rin ang unti-unting lumitaw mula sa itim na butas na iyon. Ano, siya yun? Nang makita ni Yusuf Zoc ang taong lumalabas mula sa black hole, sa sobrang takot niya ay nanindigan ang lahat ng balahibo niya, at si Big Black ay agad ding nanginig, at agad na tumakbo sa tabi ni Yusuf Zoc. Hihihihihihi, nagsimulang tumawa ng mapang-uyam ang sulok, ang taong ito ay walang iba kundi ang demonyo mula sa Broken Temple na bumihag sa asawa at mga anak ni Big Black,
at tinambangan ni Yusuf Zop gamit ang isang Divine Arrow, isang respect-level powerhouse. Hindi patay ang taong ito. Nagulat. Hindi ako namatay. Hihihi, nahirapan akong hanapin ka. Hindi matangkad ang lalaki, mukhang isang mahinang iskolar, pero halatang halata ang masamang hangarin sa mga mata niya, may masamang aura ang katawan niya, napakalakas ng kapangyarihang demonyo ng lalaking ito. Ngayon, huhukayan ko ang iyong puso, atay, at baga, at walang sino man sa langit o lupa ang makakapagligtas sa iyo. Guro, ang kalaban ay isang superior divine master, wala tayong pagkakataong manalo, wala sa ating mga magic treasures o divine skills ang makakasama sa kanya, ang pagkakataong ito ay hindi katulad ng huli, ang huling pagkakataon ay isang pagtambang, ngunit sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay tayo sa isang hininga, kaya mamaya ay paprotektahan kita, kailangan mong tumakas agad, kalimutan ang lahat, sana lang ay maalagaan mo ng mabuti si Hazel at ang mga bata. Sa sandaling ito, pumasok sa isip ni Yusuf Zop ang seryosong boses ni Big Black, ang kalaban ay isang superior divine master, isang maingat na superior divine master, kaya hindi nila maisip na kalabanan siya, bukod pa sa pagtakas mula sa kanya. Sa sandaling ito, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Yusuf Zop, sa totoo lang, sa pagharap sa isang napakalakas na demonyo, kahit nasubukan niyang tumakas ay hindi niya magawa, dahil ang kalaban ay masyadong malakas, at dumating na handa, kaya kahit na lumaban ng husto si Big Black para protektahan siya, talagang hindi siya makakatakas. Pero wala akong takas, kahit gamitin ko pa ang Universe Stick at ang Shooting God Bow, hindi ko mapipigilan ang taong ito. Masyadong mahina ang lakas at kaharian ko, at ang tanging paraan ay, pinaikit ni Yusuf Zop ang kanyang mga mata. Siguro ito lang ang paraan, pero hindi ko alam kung magiging matagumpay ito. Dahil, maghanda ka na para ilabas ang soul, pati na rin sina Wilson at Hazel Dodson. Sabi ni Yusuf Zop, hehe, nagpapadala ka ba gamit ang divine sense? Pero pasensya na, mayroon akong divine skill na magnakaw ng mga tunog mula sa langit at lupa, narinig ko lahat ng palihim mong ipinadala, haha. Ang demonyong iyon, na posibleng napukaw ng palason ni Yusuf Zop kanina, ay tila medyo abnormal at tila umabot na rin sa isang estado ng kabaliwan, ang kanyang pagtawa ay may dalang salpok na sirain ang lahat. Kaharian, buhayin. Whoosh! Agad na lumitaw ang kaharian ng Superior Divine Master, na sumasaklaw sa isang lugar na libu-libong milya ang layo, na ikinatakot ni Kasede, nakakabalik lang mula sa Crossing the Tribulation, at agad siyang tumakbo. Hindi siya naparito upang protektahan ang kanyang Panginoon, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niya ang lakas ng kanyang Panginoon. Alam din niya na ang pagpunta roon para protektahan si Yusuf Zop ay makakahadlang lamang sa kanya, kaya't maaari na lamang siyang mauna sa pagtakbo, habang binabalaan din ang ibang mga taong tumatawid sa kapigatian na tumakbo sa abot ng kanilang makakaya. Sina Yusuf Zop, Dahe, Wilson, at ang iba pa ay nabilanggo ng napakalakas na kaharian na ito, masasabing ang langit at lupa ay pinagbuklod ng demonyong ito. Ito ang kaharian ng Superior Divine Master, ang kataas-taasang kaharian. Hindi kita hahayaang mamatay ng madali. Babalatan ko muna ang balat mo, pagkatapos ay ahitin ko ang laman mo gamit ang buto shaving knife, at pagkatapos ay dudurugin ko ang mga buto mo isa-isa, at sa oras na ito, hindi ka mamamatay, kundi makakaranas ka ng matinding sakit. Walang pakialam na nagsalita ang demonyo habang bumababa dahil hindi siya nag-aalala tungkol sa pagtakas o paglaban ni Yusuf Zop. Tunay ngang naging pabaya siya dati, kaya naman siya inambush ng Divine Arrow na iyon, ngunit ngayon, dumating siyang handa, lubos na mapagbantay, binabantayan ng bawat galaw ng kanyang mga kalaban, kaya naman siya ay lubos na relax sa sandaling ito. Sa totoo lang, ang pagpatay sa mga mababang antas na karakter ay medyo nakakasira sa kanyang reputasyon, ngunit wala siyang pagpipilian, muntik na siyang mapatay ng menor de edad na karakter na ito, kaya labis siyang nagalit at ayaw na sanang mabuhay o mamatay ang karakter na ito. Kaya, sigurado ka, napapatayin mo ako. Nahihirapan magsalita si Yusuf Zop dahil masyadong makapangyarihan ang kaharian ng kalaban, nahirapan man lang siyang ibuka ang bibig. Pwede ka tumakbo, tignan natin kung saan ka makakatakas. Dito, kahit ang kawalan ay tinatakan ko, ang kalawakan ay tinatakan ko, maliban kung makakabutas ka sa lupa, paano ka makakatakas mula sa aking palad?
Sige, hindi ko patapos. Patuloy na bumaba ang demonyo palapit sa kanya, sinasabing, pagkatapos durugan ang mga buto mo, gagamit ako ng isang napakahinang apoy para sunugin ka, dahan-dahan, at sisikaping sunugin ka hanggang sa mamatay sa loob ng 1,000 taon. Kumusta naman yan? Hindi ba't maganda ang ideya ko? Hahaha, ito ang apoy ng galit. Sigurado akong baliw ka talaga. Nang makita ang ekspresyon ng demonyo, natitiyak ni Yusuf Zak na may sakit sa pag-iisip ang taong ito, hindi normal. Gayunpaman, sa oras na ito, ganap na siyang nakapaghanda, naghihintay na lamang ng pangwakas na desisyon. Humanda ka, palayain mo ang kaluluwa. Bigla, nang mga 10 metro na ang layo ng baliw na iyon sa kanya, sumigaw siya ng malakas. Whoosh! Inilabas na ni Dahe at ng iba pa ang kanilang mga kaluluwa, kaya pagkatapos niyang magsalita, agad na nawala si Dahe at ang iba pa, at ang baliw na lumulutang sa ere ay sandaling natigilan, pagkatapos, sa magkahalong takot, tuwa, habang nanginginig ang buong katawan, bigla niyang inabot ang kanyang kamay kay Yusuf Zak. Sa Celestial Cave, taglay ito ng menor de edad na karakter na ito, kaya paano siya hindi matutuwa? Gago, huli na ang lahat, hindi mo ba alam na ang pinakamalaking bawal sa pagpatay ng mga kaaway ay ang walang kabuluhang pagsasalita? Isang ganap na gago. Nakita ni Yusuf Zak ang kamay ng kalaban na umaabot sa kanya, at kahit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, nakakagalaw pa rin ang kanyang mga daliri, kaya lumitaw ang isang lihim na selyo ng kamay, isang mahiwagang spell ang lumitaw, at nang akmang susunggaban na siya ng kamay ng demonyo, ang kanyang katawan ay nagbuga ng isang buga ng dilaw na usok. Puff! Ginamit niya ulit ang underground shrink, kumislap ang katawan niya, at dumiretso siyang lumiit sa lupa, hindi lang kalahati ng katawan kundi pati na rin ang buong katawan niya diretso sa lupa na may lalim na 12-dosenang talampakan. Total, ang kanyang antas ng paglilinang ay umabot na sa kaharian ng banal na hari, hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa dati, kaya sa pagkakataong ito ay lalo siyang lumubog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1354 na sinapian ng mga puwersang demonyo ginamit ni Yusuf Zak ang subterranean shrinkage ng Heavenly Gang 6 transformations, at nagawang dumula sa ilalim ng lupa ng ilang dosenang talampakan sa isang iglap. Alam niyang nagtagumpay siya dahil walang sino man sa ilalim ng malawak na lupain ng Heavenly Realm ang makakalakad, ni walang sino man ang maaaring gumamit ng Divine Sense upang suriin ang mga kondisyon sa ilalim ng lupa. Kahit ang demonyong iyon ay nagsabi na hanggat wala siyang kakayahang maghukay sa lupa, wala siyang matatakasan. At kung tungkol sa kanya, mayroon nga siyang kakayahang maghukay sa lupa. Bilang isang mababang Diyos sa langit, kaya niyang ibaon ang kalahati ng kanyang katawan, at pagkatapos maging isang banal na hari, ito ay naging ilang dosenang talampakan. Gayunpaman, ang demonyong iyon ay isa palang superior divine master, kaya para maiwasan ang mga aksidente at maiwasan ang paghabol ng kabilang panig, patuloy na tumakas si Yusuf sa mas malalim na bahagi ng lupa matapos makaabot ng ilang dosenang talampakan ang lalim. Nakatakas siya ng 12 dosenang beses, sa bawat pagkakataon ay ilang dosenang talampakan ng sabay-sabay, hanggang sa umabot siya sa halos 10,000 metro ang lalim sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang demonyo ay natulala at nabigla. Ito ang kaharian ng langit, at ang malawak nitong lupain ay humaharang sa lahat ng banal na kaalaman, at walang sino man ang maaaring maglakad sa ilalim nito. Kahit ang pagmimina ng Spirit Stone ay nangangailangan ng mga manero na gumamit ng pala, na unti-unting naghuhukay. Kung magagamit lang ng isang tao ang divine skills, kaya nilang baligtarin ang lupa at ilantad ang lahat ng nasa ilalim. Ang mahalagang punto ay, sa dakilang lupain ng kaharian sa langit, maaari mong baligtarin ang kalangitan, ngunit hindi mo maaaring baligtarin ang lupa. Maaari kayang iba ang lupa rito sa ibang lugar. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, at sa isang kompas ng kanyang mga kamay, nabigla ang kanyang katawan nang sumigaw siya agad, 5 Elements Soil Escape Technique, tumakas. Boom! Bumagsak ang katawan niya na parang nataman ng matigas na bato. Marahas siyang itinulak ng lupa, halos mabali ang kanyang mga binti. Ibinuka ng demonyo ang kanyang bibig, sampain ang lahat. Galit na galit siya. Dahil hindi makatagos ang divine sense at hindi rin siya makapaghukay, tuluyan nang naglaho ang bakas ni Yusuf Zak.
Nagalit ng husto ang demonyo, inakala niyang magiging madali ang paghuli na ito nang walang anumang aberya, ngunit sa huli, makakalubog kaya sa lupa ang kabilang panig. Maghukay sa lupa, maghukay sa lupa, maghukay sa lupa. Nang inig ang demonyo, na dati hindi pa maayos ang pag-iisip, at saka biglang pinaghahampas ang lupa gamit ang kanyang mga kamao habang nagmumura, bakit ba ayaw mo akong hayaang maghukay, bakit ayaw mo akong hayaang maghukay, bakit ayaw mo akong hayaang maghukay. Bawat suntok niya ay kayang magpasabog ng napakalaking butas sa lupa, pagkatapos ng 7 o 8 suntok, nakabutas nga siya ng hukay na may 12-12 talampakan ang lalim. Bagamat hindi siya maaaring maghukay sa lupa, kaya niya pa rin itong sirain, kung paanong ang mga manero ay maaaring magpala papunta sa minahan, kaya rin niyang buhatin ang lupa. Nakalulungkot, si Yusef ay nakatakas na sa lalim na 10,000 metro, at nagsimula pang ang maglayag dito. Matapos manggulo ang demonyo sa kalupaan, nagpakawala siya ng isang mahabang ungol sa langit, nanginginig ng malakas ang kanyang katawan, namumula ang kanyang mga mata, at mabilis na umuumbok ang mga ugat sa kanyang katawan. Kasabay ng isang whoosh, ang buong katawan niya ay nagliyab, ang kanyang mga damit ay agad na naging abo, habang siya ay tumalon palabas ng hukay na parang unggoy. Patayin, patayin, patayin. Nabaliw na naman siya. Isang superior na Divine Master na kasing taas ng kanyang katayuan, hubad at tumatakbo sa lupa, sumusugod sa mga puno at bundok. Sa sandaling ito, siya ay itinulak sa lubos na kabaliwan ni Yusef Zok. Ang mga demonyo, na nilikha na mula sa maling puot ng isang practitioner, sa kabila ng kanilang mataas na cultivation levels, ay hindi matatag at hindi kayang tiisin ang provokasyon. Sinong taong matatag ang pag-iisip ang magkakaroon sa mga taong mahuhulog sa kabaliwan ng mga demonyo? Noong nakaraang pagkakataon, muntik na siyang mapatay ni Yusef, na nagdulot na sa kanya ng matinding galit. Sa pagkakataong ito, dapat sana'y isa itong tiyak na tagumpay, isang simpleng pagbihag sa isang menor de edad. Kahit dati pa, sinabi niya na maliban na lang kung makakatakas ang tao sa pamamagitan ng paghuhukay, ngunit sa huli, talagang nakatakas ang tao sa pamamagitan ng paghuhukay. Kasunod ng magkakasunod na suntok, muli siyang nagalit at nabaliw, tumatakbong hiyubot-hubad. Kuwit, si Yusef Zok, na naglalakbay sa ilalim ng lupa, ay napapaligiran ng dilim, walang makita o maramdaman, na para bang nakapasok siya sa isang mundong walang laman. Gayunpaman, naramdaman niyang napakabilis ng kanyang paggalaw, dumudulas pasulong na parang lumilipad. Matapos gumalaw ng palihim sa loob ng kalahating oras, nagsimula siyang umakyat, sa totoo lang ay medyo nag-aalala rin sa kaligtasan ni Nakasede at ng iba pa, dahil sa takot na baka hanapin sila ng baliw para maghayganti. Ilang sandali pa, iniluwa niya ang kanyang ulo mula sa ilalim ng lupa, na napapalibutan ng mga puno. Nanginginig, nag-transform siya bilang parasitic light, nagsanib bilang isang puno, at saka maingat na iniunat ang kanyang divine sense upang suriin ang paligid. Gayunpaman, nang lumawak na ang kanyang banal na pananaw, isang biglaang tunog ng pag-ugong ang narinig niya, at nakita niya ang isang hubad na lalaking sumisigaw ng sumisigaw, umaarte na parang baliw. Nako, nahanap na niya ako. Naisip ni Yusef Zok, halos iliparan ang kaluluwa niya sa takot, sa paniniwalang natuklasan na siya ng baliw. Bang! Dinurog ng baliw ang punong kinatatayuan ni Yusef Zok at nagpatuloy sa pagsalakay, sinira ang lahat ng maaaring masira sa lupa bago mabilis na tumakas sa malayo. Nanatili ang parasitic light ni Yusef Zok sa kalahati ng puno, ngunit sa sandaling ito, siya ay naguguluhan. Ano ba ang nangyayari? Ano ba ang nangyayari? Hindi ba siya natuklasan ng lalaki? Kaya bakit siya nababaliw, at hubad pa? Walang hiya at walang kwentang nagsasalita. Ano bang problema niya? Patago niyang pinakawalan ang kanyang banal na sense at sumunod, para lamang matuklasan na malayo na ang narating ng baliw, at tanging bakas na lamang ng kanyang pagkawasak ang iniwan sa lupa. Inaalihan ng kabaliwan. Biglang napagtanto ni Yusef Zok, malamang ay inaalihan din ng kabaliwan ang taong ito. Ang dahilan kung bakit ang gayong nilalang ay tinatawag na baliw ay dahil sa pagsapi nito, ngunit hindi pa patay, kaya naman nababaliw ang kanilang mga isipan. Malamang na pinahusay ng mga kakaibang kayamanan o isinagawa sa pamamagitan ng ibang mga pamamaraan ang kanilang mga cultivation levels, at sa katotohanan,
hindi sila tunay na kasing lakas ng mga superior divine masters, kaya naman nagtago sila sa Broken Temple para mag-cultivate. Nako, huminga ng malalim si Yusuf Zok, saka bumunot mula sa puno. Malapit na ang kanyang pag-ahit, ngunit nagawa niyang malampasan ang kalamidad na ito. Dati, inakala niyang ang kakayahang baguhin ang kailaliman ng kalaliman ay medyo walang silbi, ngunit ngayon ay tila napakahalaga nito. Sa kakayahang ito na paliitin ang mga distansya sa ilalim ng lupa, sino sa Heavenly Realm ang makakatapat niya? Bukod dito, ang mga divine skills na ito ay lalakas kasabay ng pagtaas ng kanyang cultivation level. Sa kasalukuyan, kaya niyang gumalaw ng 10 talampakan o higit pa sa ilalim ng lupa sa isang pagkakataon, pero sa Divine Emperor Realm, malamang aabot siya ng daan-daang talampakan, hindi ba? At pagkatapos marating ang Divine Emperor Realm, hindi ba't libo-libo, o 10,000 talampakan pa ang layo? Sa makatuwid, ang mga divine skills na ito ay hindi naman gaanong mahalaga. Kapag dumating ang panahon, ang pagtawag sa hangin at pagtawag sa ulan, ang star movement, bukod sa iba pang mga bagay, lahat ng ito ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang. Sa katunayan, ang mga kakayahang makikita sa mga purple blood beads ay ang mga kataas-taasang divine skills. Bueno, hindi dapat ito kalayuan sa kung saan ako nakahukay sa ilalim ng lupa. Ang pagsunod sa landas na tinapakan ng baliw na iyon ang dapat maghatid sa akin pabalik. Mabilis na naglakad si Yusuf Zok patungo sa orihinal na lokasyon. Sa loob lamang ng 12 paghinga, narating niya ang kanilang dating kinaroroonan, at sina Kasede, Leonidas King, at ang iba pa, nang makita siya, ay nagtakbuhan palabas ng kalapit na kakahuyan. Nabaliw na siya, nabaliw na ang lalaking iyon, pulang-pula ang mga mata niya, nagtatago kami sa malapit at nakita namin ng malinaw ang lahat, nababaliw na siya. Sabi ni Kasede, nanginginig pa rin. Tumawa si Yusuf Zok at sinabing, ang taong ito ay sinapian ng kabaliwan at hindi namatay, kahit na gumaling na siya, madali para sa kanya na sapian muli. Pero malamang hindi naman siya mamamatay dahil dito. Magkakaroon pa rin tayo ng problema sa hinaharap. Habang sinasabi niya ito, huminga ng malalim si Yusuf Zok at saka may bahid ng kabayanihang ipinahayag, pero kahit ano paman, babalik muna tayo sa Eternal City. Bigyan mo lang ako ng 100 taon, at ako na ang mamamahala sa kaharian na ito sa langit. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1355 pagtuklas sumakay si Yusuf Zok sa Dai, kasama si Kasede at ang iba pa na nagpatuloy pahilaga, nang kumalat na ang balita tungkol sa baliw na sinasapian ng demonyo sa kaharian ng langit. Ang demonyong ito ay may parehong unang pangalan at apelyido, at dating isang walang awang figure sa Heavenly Realm. Ang taong ito ay may dobleng apelyido, na tinatawag na Marcelo Simon, at ang ilan ay tinatawag din siyang Enrique Simon. Henyo ang lalaking ito noong kabataan niya, pero kahit noon ay medyo abnormal pa rin ang pag-iisip niya. Paano ko ba sasabihin? Ang ugali at kilos niya ay ibang-iba sa mga normal na tao. Ang pagtawag sa kanya ng Hangul ay maaaring hindi tama, ni hindi mo rin siya maaaring tawaging baliw, ang ilan ay nagsabi pa nga na siya ay napakatalino. At kung bakit Enrique Simon ang tawag sa kanya, mahilig talaga siyang magdulot ng kaguluhan kahit saan. Kalaunan, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, tumaas ang kanyang antas ng cultivation, at pagkatapos noon, maaga siyang nakapasok sa ranggo ng respect level. Kahit hindi siya miyembro ng 8 dakilang pamilya, lahat sila ay nag-abot ng mga sanga ng olibo patungo sa kanya, ang ilan ay gustong ipakasal sa kanya ang kanilang mga anak na babae, at iba pa. Kung bakit siya sinapian at nabaliw, iyon ay dahil isang mahimalang lihim na lugar ang lumitaw sa Heavenly Realm noon. Siya at ang maraming dignitaryo ay pumasok sa lihim na lugar na iyon, at pagkatapos, sa ilalim ng ilong ng 8 mahusay na pamilya, nilunok niya ang isang congenital demon seed na lumitaw doon. Matapos lunukan ang congenital demon seed, hindi may iwasang nabaliw siya, at pagkatapos ay nakagawa ng malawakang pagpatay, ang kanyang antas ng cultivation ay umabot na rin sa kaharian ng Superior Divine Master. Nakita ng 8 dakilang pamilya ang labis niyang hilig sa pagpatay, kaya't namagitan sila at sinimulan siyang habulin ng walang humpay, ngunit marami rin siyang napatay na mga malalakas na tao sa respect level. Kalaunan,
Napilitan siyang tumakas papasok sa loob ng sirang templo upang magtago, at hindi na muling lumabas. Ang ilan ay nag-akala pa nga na matagal na siyang patay, dahil ang mga taong nababaliw ay bihirang magtapos ng maayos. Pero kahit papaano, nakabawi naman siya. Ngayon lang siya muling nabaliw ni Yusuf Zok at nauwi sa pagtakbo ng hubot-hubad, at nabangga ang anumang makita niya. Natuklasan ito ng maraming tao, at pagkatapos ay marami ang nag-imbestiga, at sa wakas ay nakumpirma na ang lalaking ito ay lumabas upang magdulot muli ng kaguluhan, si Enrique Simon pala iyon. Kumilos ang mga eksperto mula sa gitnang rehiyon at ipinagpatuloy ang kanilang pagtugis sa kanya. Isang buwan na ang nakalipas nang marinig ni Yusuf Zok ang balitang ito. Nasa isang maliit na bayan siya na 3 araw na paglalakbay ang layo mula sa Eternal City nang malaman niya ito, at sa wakas ay napagtanto niya na ang demonyong ito ay si Enrique Simon, isang kilalang tao. Binibining Panginoon, ikaw siguro ang Gale Burger ng pamilyang Burger, tanging si Yusuf Zok lamang ang nakaupo sa isang mesa sa bahay tsaa sa maliit na bayan na iyon dahil walang ibang nang-ahas na pumasok. Ito ay tunay na dahil nakasakay si Yusuf Zok sa isang itim na tigre, kasama ang 6 na banal na emperador at 5 banal na hari, habang ang tigre ay nakahiga sa kalye sa labas ng bahay tsaa, nakaharang sa buong kalye, na ginagawang medyo malungkot ang pag-inom ni Yusuf Zok ng tsaa, ngunit syempre, binaligtad din ito ang maliit na bayan. Sa Heavenly Realm, ang insidente ni Gale Burger ng pagsakay sa itim na tigre ay kumalat na sa lahat ng dako, kaya kahit ang waiter ay alam na ang batang Panginoong ito ay ang maalamat na Gale Burger ng pamilyang Burger. Dahil 3 lang ang itim na tigre sa kabuuan sa Heavenly Realm, madaling matukoy kung sino ito kapag nakita mo ito. Oo, kilala mo ba ako? Nakangiting sagot ni Yusuf Zok. Hindi. Nauuna sa iyo ang iyong dakilang reputasyon, pambabala ng waiter. Haha, kung ganoon, hindi na kita iistorbahin, aalis na ako. Tumayo si Yusuf Zok at lumabas, habang si Kasede ay kumuha ng isang malaking dakot ng spirit stones at inihagis ang mga ito sa mesa. Pagkatapos ay umalis ang grupo sa tea house, lahat ay tumalon-talon sa likod ng itim na tigre, na bahagyang yumuko ang mga paa nito at pagkatapos ay malakas na tumalon sa ere na parang bola ng kanyan, at agad na naglaho. Kuwit, pagkalipas ng 3 araw, ang timog na tarangkahan ng walang hanggang lungsod. Nang lumapag ang itim na tigre, muli itong nagdulot ng kaguluhan at pangamba, marami ang natakot nang makita ang itim na tigre, dahil alam nilang hindi ito makakasama sa mga tao, ngunit tumakbo pa rin sila sa abot ng kanilang makakaya. Tumalon pababa mula sa tigre si Kasede at ang iba pa, nahati sa 2 pangkat, kinampihan ang itim na tigre habang si Yusuf Zok ay nakasakay sa likod nito patungo sa tarangkahan ng lungsod. Karaniwang may bayad ang pagpasok sa Eternal City, ngunit sa sandaling ito, habang dumadaan si Yusuf Zok sakay ng itim na tigre, walang nang-ahas na lumapit para humingi ng bayad sa tulay. Gayunpaman, hindi porket walang nagtatanong ay hindi na kusang magbabayad si Yusuf Zok. Mahusay si Kasede sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon, kaya naman maagap niyang inihagis ang isang spirit stone sa gatekeeper. Sa sandaling sumakay si Yusuf Zok sa itim na tigre papasok sa lungsod, hindi mabilang na naghahabi ng mga banal na pananaw ang dumampi sa kanya na parang bagyo, na naglalaman pa ng napakaraming tinig ng pagkamangha. Mahalagang tandaan na ang kanyang itim na tigre ay umabot na sa antas ng paggalang, samantalang ang mga itim na tigre ng pamilyang Goodman ay nasa Emperor Realm lamang at ang mga mula sa Bundok Huan ay nasa King Realm lamang. Nangangahulugan ito na ang kabayo ni Gale Burger ay isa palang Divine Master. Gamit ang isang Divine Master bilang karwahe, sino pa ba sa ilalim ng langit ang makakagawa ng ganoong bagay? Kahit ang leader ng angkan ng pamilyang Goodman ay walang ganitong husay. Masasabing si Gale Burger ang kasalukuyang nangungunang indibidwal sa panahong ito. Siyempre, ang mas pinag-iisipan ng mga makapangyarihang banal na sense na ito ay kung paano nagawa ni Gale Burger na itaas ang itim na tigre sa antas ng paggalang. Dahil sa napakalaking yaman ng pamilyang Goodman at ng Bundok Huan, hindi nila nagawang itaas ang kanilang mga itim na tigre sa antas ng paggalang, kaya anong uri ng mga kakayahan ang mayroon si Gale Burger? Isa pa, bakit may 6 na tauhan ng Divine Lord Realm si Gale Burger sa tabi niya? Ang pamilyang Burger ba ang nagtalaga sa mga ito o may iba pang dahilan?
Kabilang ang maraming mahahalagang tao sa pamilyang Burger sa loob ng Eternal City ay labis ding nagulat sa sandaling ito, ano ang nangyayari kay Gale Burger. Kuwait. Samantala, habang ang hindi mabilang na mahahalagang tao ay palihim na nag-uusap, sa loob ng Appraisal Pavilion, isang Superior Divine Emperor mula sa pamilyang Arellano ang labis na nabalisa, at dalawang guhit ng liwanag ang sumugod sa kanyang silid. Ang tatlong individual na ito ay walang iba kundi ang Superior Divine Emperor na si Ethan Arellano, at ang dalawang bahid ng liwanag na kara-rating lang ay nagngangalang Jax Brown at Diego Benson. Ang tatlong ito ang mga pangunahing investigador na pumunta sa Guard City sa Hilagang Kanluran upang imbestigahan ang mga guho ng lungsod 30 taon na ang nakalilipas, at sila rin ang tatlong Divine Emperor na namamahala sa engranding subasta sa Appraisal Pavilion. Noon, tinapos nila ang kanilang investigasyon sa kinaroroonan ni Yusuf Zoc nang walang resulta, ngunit nahinuhan nila na kailangan ng grupo ni Yusuf Zoc ang Sky Repairing Stone, kaya naman inorganisa nila ang malaking pulong na ito para sa pagtatasa. Ngayon, ang dahilan kung bakit gulat na gulat ang tatlong ito ay ang kanilang mga Green Spirit Stone ay kumikinang ng maliwanag, malapit nang lumipad palabas ng bintana. Nasa malapit lang ang kriminal noon, natukoy ito ng Green Spirit. Si Ethan Arellano, isang respetadong Divine Emperor mula sa direktang linya ng pamilyang Arellano, ay may mataas na katayuan sa loob ng angkan at patuloy na iniimbestigahan ang isyu sa Hilagang Kanluran, ang mga pinuno ng bandido ng Breakback Mountain at ang taong nagbalat kayo bilang si Abraham Nash. Simula ng merhistro ng Green Spirit ang kanilang impormasyon, unang beses nitong natukoy ang kanilang presensya sa malapit, dahilan para agad na ipatawag ni Ethan Arellano sina Jax Brown at Diego Benson. Haha, pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay may lamang na tayo. Bulalas ni Jax Brown kasabay ng malakas na tawa. Pero na, sa pagkakataong ito, hindi natin maaaring hayaang makatakas ang mga taong iyon. Ang insidente kung saan nawasak ang Guard City 30 taon na ang nakalilipas ay kumitil ng daan-daang milyong buhay at nawalan ng puri ang pamilya Arellano, kaya kailangang malutas at maipaliwanag ang bagay na ito. Nang buksan ng tatlo ang bintana, ang berdeng espiritu ay sumigaw, palabas, at ang tatlo ay naging mga guhit ng liwanag na dumadaloy sa lupa. Sa Eternal City, hindi pinapayagang lumipad, kailangan lang lumipad malapit sa lupa, ngunit dahil silang tatlo ay mga Divine Emperor, ang paglipad ng bahagya sa ibabaw ng lupa ay parang paglipad lamang. Mabilis na sinundan ng tatlo ang Green Spirit patungo sa gate ng South City, mula sa malayo ay nakikita na nila ang mga kaguluhan sa mga lansangan, at natano din nila ang napakalaking itim na tigre. Ang Green Spirit ay nagiging berdeng liwanag, mabilis na sumisiksik sa karamihan, at pagkatapos ay umikot sa itaas ng mga ulo ni Nakasedey, Speedy Archer, Zayden Newton, Wolf Fang, Benson Wilcox, Hu Black at iba pa, na gumagalaw ng napakabilis. Napakabilis na hindi pa rin makapaniwala si Nakasedey at ang iba pa kahit lumipas na ang Green Spirit. 6 sa kanila, ang 6 na tulisan ng Breakback Mountain, pero walang Abraham Nash. Hulihin natin ang 6 na ito at aalamin natin kung nasaan si Abraham Nash, at aalamin din natin kung ano nga ba ang nangyari sa Guard City ng taong iyon at kung sino ang pumatay sa daan-daang milyong banal na nilalang. Sabi ni Ethan Arellano, na lumilipad na patungo kay Kasedey at sa iba pa sa tabi ng itim na tigre. Agad na sumunod sina Jax Brown at Diego Benson, nakatayo ng matapang sa kalye, hinaharangan ang daan ni Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1356 na laganap ang layuning pumatay sa katunayan, habang ang isang guhit ng berdeng ilaw ay sumilip mula sa karamihan at nagsimulang lumutang sa ibabaw ni Nakasedey at ng iba pa, halos sabay-sabay itong nakita ni na Yusuf Zoc at ng itim na tigre, at pagkatapos, nasaksihan nila ang pagdating ng tatlong banal na emperador, ang isa sa kanila ay nag-iba ng anyo bilang isang sinag ng liwanag at sumugod patungo kay Kasedey, habang ang dalawa pa ay pamwesto mismo sa harap ng itim na tigre. Kahit na isa ng Junior Divine Emperor si Kasedey at nagawang tumugon, wala pa rin siyang pagkakataon laban sa isang Superior Divine Emperor mula sa pamilyang Arellano. Sa isang iglap, hindi makagalaw si Kasedey, nang may isang mapanlinlang na kamay na humawak sa kanyang ulo. Big Black, iligtas mo siya. Biglang tumayo si Yusuf Zoc sa likod ni Big Black at hinugot ang 5-element stick,
mabilis itong ibinato kay Ethan Arellano. Kahit pa sapat ang lakas niya para manalo o hindi, hindi niya hahayaang mapunta si Cassidy sa panganib na nagbabanta sa buhay. Lumaban kung kaya, at lumaban kahit imposible. Umungol ng malakas si Big Black, ang tigre, at sa isang iglap, isang respect level realm ang bumalot sa buong eksena. Nang mailabas ang respect level realm, biglang natigilan si Ethan Arellano sa ere, at ang kanyang kamay ay nanigas din sa ibabaw ng ulo ni Cassidy. Sa sandaling ito tumama ang 5-element stick ni Yusuf Zoc, siya at si Big Black ay nagtulungan ng walang kahirap-hirap, ang isa ay nagpakawala ng isang respect level realm, at ang isa naman ay mabangis na umaatake gamit ang stick. Kasabay ng isang umuugong na tunog, kahit na si Ethan Arellano ay isang superior divine emperor, wala siyang kapangyarihan laban sa respect level Black Tiger, kaya ang 5-element stick ni Yusuf Zoc ay lumapag ng matatag sa kanyang ulo, at ang kapangyarihan ng 5 elements ay sumugod sa katawan ni Ethan Arellano na parang isang walang katapusang ilog. Gayunpaman, kahit natamaan ng tama sa noo ni Ethan Arellano ang 5-element stick ni Yusuf Zoc, parang malaking bato ang ulo ni Ethan Arellano, at sa isang putok, tumalbog pabalik ang patpat. Siyempre, hindi rin naman walang pagdurusa si Ethan Arellano, habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang dalawang tainga, dalawang mata, at dalawang butas ng ilong, at ang kanyang mga buto ay naglalabas ng mga langit-ngit. Bagamat hindi siya napatay ng atakeng ito, tiyak na nagdulot ito sa kanya ng matinding pinsala at matinding pinsala. At sa sandaling iyon, dumating din ang kuko ng tigre ni Big Black, bilang isang mabangis na celestial beast sa likas na katangian, at nang matanggap ang utos ni Yusuf Zoc na patayin ang kalaban, hindi siya nagpakita ng awa. Sa makatuwid, nang mailihis ang tungkod ni Yusuf Zoc, agad na sumunod ang kanyang kuko ng tigre. Siya na ngayon ang may kontrol sa larangan ng digmaan, dahil lahat ay nasa loob ng kanyang kaharian, kabilang ang dalawang banal na emperador na nakaharang sa daan na kasalukuyang hindi makagalaw, kaya kung ang kanyang kuko ng tigre ay tumama kay Ethan Arellano, tiyak na mamamatay siya. Bagamat iisang antas lamang ang naghihiwalay sa isang superior divine emperor mula sa isang junior divine emperor, ang respect level ay pinararangalan, at ang Divine Emperor ay iginagalang, wala talagang maihahambing. Kayang patayin agad ng itim na tigre si Ethan Arellano. Nang masaksihan ang kuko ng tigre na pababa patungo sa kanyang noo, labis na natakot si Ethan Arellano, dahil alam niyang kapag tumama ito, matatapos ang buong buhay niya. Walang magiging mahalaga sa katayuan ng emperador o respeto, at wala ring pagkakataon para sa reinkarnasyon. Sa isang di malamang pagsiklab ng lakas, marahil ay dulot ng matinding kagustuhang mabuhay, nang makita ni Ethan Arellano ang pagbagsak ng kuko ng tigre, ay nanginig ang buong katawan at nag-alab sa dugo. Sinunog niya ang kanyang diwa, kinagat ang kanyang dila, at ang kanyang katawan ay sumabog sa nagliliyab na apoy, parang banal na parusa na bumababa sa kanya. Itinaas niya ang dalawang palad patungo sa kuko ni Big Black at sumigaw, "Kuya, iligtas mo ako." Umiiyak para sa kanyang kuya. Hindi alam kung sino ang tinawag niya, ngunit ang apat na salitang ito ay umalangaw sa kalangitan, umalangaw sa kalahati ng Eternal City. Kasabay ng isang malakas na dagandong, kasabay ng paghina ng kanyang boses, ang kuko ni Big Black ay bumangga sa kanyang mga palad, at pagkatapos nito ay nagsimulang maglangit-ngit ang kanyang katawan, at bumagsak sa lupa na parang isang tumpok ng putik. Gayunpaman, nanatiling buo ang kanyang ulo, ginamit niya ang lahat ng puwersa ni Big Black gamit ang kanyang katawan, ang kanyang banal na pangangatawan, at iningatan ang kanyang ulo gamit ang isang secret technique. Sa sandaling iyon, sinunog niya ang lahat ng kanyang ari-arian, kaya't naligtas ang kanyang buhay, na nakabitin sa isang sinulid. Hindi nasiyahan si Big Black sa kinalabasan, dahil sa teorya, dapat sana ay namatay si Ethan Arellano dahil sa kanyang atake. Ngunit, habang nakabitin sa isang sinulid, nakaunat ang ulo ni Big Black, layuning lumunin ng buo si Ethan Arellano. At sa sandaling iyon, isang kaharian ang bumaba mula sa kalangitan, isang kaharian na 10 beses na mas malakas kaysa kay Big Black. Sa sandaling lumitaw ang kaharian na ito, ang kaharian ni Big Black ay agad na nadurog at naglaho, habang si Big Black mismo ay nagpakawala ng isang mahinang ungol, ang kanyang mga paa at kamay ay nakabaluktot, halos lumuhad. Kahit si Yusuf Zoc, sa loob ng kahariang ito, ay hindi makagalaw.
Walang sino man ang makagalaw kahit kaunti. Isang lalaking nakasuot ng mahabang damit at Amerikana, na may matangos na mga mata at mga braso na hanggang tuhod ang haba, ang lumitaw sa kanto ng kalye, malinaw na nasagasaan niya ito. Imposibleng makatakas sa Eternal City, kaya hindi niya agad na iligtas si Ethan Arellano, ngunit sa kabutihang palad, buhay pa si Ethan Arellano. Whoosh! Matapos lumitaw ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa kanto, iniunat niya ang kanyang braso, mabilis na hinayla pabalik sa kanyang tagiliran si Ethan Arellano na halos huminga ng malalim at pinakain ito ng elixir. Kasabay nito, malamig niyang ibinaling ang tingin kay Big Black, kay Yusuf Zoc, at sa dalawa pang Divine Emperor, sina Jax Brown at Diego Benson. Dahil hindi niya alam kung ano ang sitwasyon, at dahil alam niyang si Gale Burger ang kabilang panig, hindi niya maintindihan kung bakit nilalabanan ng sarili niyang mga kababayan ang mga individual na ito, at gusto niyang marinig ang mga paliwanag mula kina Diego Benson at Jax Brown. Mga bandido, ilang bandido mula sa Breakback Mountain, malamang sila ang mga salarin na Sumire sa Guard City sa Hilagang Kanluran at pumatay ng daan-daang milyong banal na mamamayan noon. Nandito kami para hulihin sila, pero nakaranas kami ng paglaban mula kay Gale Burger at sa kanyang kabayo, ang itim na tigre. Malakas na sigaw ni Jax Brown. Ano, mga bandido ba ang mga taong ito? May kaugnayan sa Guard City sa Hilagang Kanluran. Daan-daang milyong banal na mamamayan ang namatay sa Guard City. Nasira ang mga tarangkahan ng Guard City. Hanggang ngayon, hindi pa alam kung sino ang may gawa nito, pero kahit na ang mga bandidong ito ay nasa Divine Emperor Realm, malamang ay wala silang ganoong kapangyarihan, tama ba? Agad na nag-usap-usap ang mga taong nasa malapit sa kalye. Napakahalaga ng insidente sa Guard City sa Hilagang Kanluran, at hindi nabawi ng pamilya Arellano ang kanilang nawalang karangalan sa loob ng napakaraming taon. Ngayon, lumalabas na nang huhuli pala ng mga bandido si Ethan Arellano. Ngunit paano naging mga alipors ni Gale Burger ang mga bandidong ito? Binawi ng nasa katanghaliang gulang na figure ng respect level ang kanyang realm at malamig na sumulyap kay Yusuf Zoc, na nagsasabing, mga tauhan mo ba ang mga bandidong ito? Tunay ngang mga tao ko sila, pero hindi na sila mga tulisan, nirekrut ko na sila bilang mga tauhan ko. Nakatayo si Yusuf Zoc sa likod ng itim na tigre, umaalingaw-ngaw ang boses, tinutukoy ang sarili bilang ako. Mayroon na siyang mga kwalifikasyon para gawin ito, dahil siya ang personal na disipulo ni Jordan Burger at manugang ni Sabrina Dixon. Gusto ko sanang humiram ng ilan sa mga retainers mo sandali, para lang magtanong, paano kung ganoon? Natural na alam ng nasa katanghaliang gulang na respect level na ito ang pagkakakilanlan ni Gale Burger, kaya naman nagpigil siya sa paggamit ng puwersa, dahil ang anumang karagdagang agresyon ay mangangahulugan ng pagsalungat sa pamilya Burger. Dapat sana'y magkakampi ang mga pamilyang Burger at Arellano. Bukod dito, medyo misteryoso si Gale Burger dahil hindi pa katagalan, nang lumitaw si Gale Burger sa Guard City sakay ng Black Tiger. Ang Black Tiger ay nasa Divine Emperor level, ngunit ngayon ay nakamit na nito ang respect level, kaya tiyak na may kakaibang nangyayari. Hindi kung paano, hinding-hindi isusuko ni Yusuf Zoc sina Kasede at ang iba pa. Tapat niyang tinanggihan ang nasa katanghaliang gulang na respect level, malamig na sinabi, mga tao ko na sila ngayon, kaya mas mabuting tanungin mo ako ng direkta. Ano man ang alam nila, alam ko ang lahat. Ito ay tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng daan-daang milyong banal na mamamayan sa aking Hilagang Kanlurang Guard City, nang ahas ka bang hadlangan ako? Pinaikit ng nasa katanghaliang gulang na figure ng respect level ang kanyang mga mata, isang kislap ng intensyong pumatay ang makikita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1357 mga kwintas na may kidlat para sumagip, naglalakas loob ka bang pigilan ako, kung tungkol ito sa pagkamatay ng daan-daang milyong banal na mamamayan sa Guard City sa Hilagang Kanluran. Pinaikit ng nasa katanghaliang gulang na banal ang kanyang mga mata, isang kislap ng handgereng pumatay na may kasamang isang mapang-akit na aura na bomb alot kay Yusuf Zoc. Itinuring niya si Gale Burger na isang supling din ng isang malaking angkan, at ang mga supling na iyon sa pangkalahatan ay may sikolohiya ng pang-aapi sa mahihina ngunit takot sa malakas. Kaya naman, kung ipapasa niya ang kanyang nakamamatay na aura kay Gale Burger, tiyak na matatakot ito at tiyak na susuko.
Ang ugali ng pambubuli sa mahihina ngunit takot sa malalakas ay isang karaniwang kahinaan sa mga inapo ng malalaking angkan. Naniniwala siyang walang lakas ng loob si Gail Berger na hamanin siya ng harapan. Gayunpaman, nagkamali siya ng kalkulasyon, dahil si Yusuf Zoc ay hindi nagmula sa isang malaking pamilya, hindi niya kailanman inapi ang mahihina o kinatatakutan ang malakas. Ang mga taong binyo-bully niya sa mga nakalipas na taon ay pawang matitigas ang ulo. Gusto mo akong patayin? Biglang sigaw ni Yusuf Zoc. Ito ang walang hanggang lungsod, na ang mga kalye ay puno ng mga manonood, at posible pang ang naroon ang mga miyembro ng pamilyang Berger. Kaya naman, hinatulan niya na ang banal na nilalang na ito ng pamilyang Arellano ay hindi maglalakas loob na gumawa ng malaking eksena o tunay na gagawa ng kahit ano sa kanya. Nais lamang ng kagalang-galang na ito na magtanong sa ilan sa inyong mga panauhin. Kailan ko sinabing gusto kitang patayin? Ano naman ang dahilan kung bakit kita papatayin? Tuso rin ang banal na nilalang na ito ng pamilyang Arellano, at sa sandaling ito, bigla siyang napangiti. Ang isang banal na nilalang ay isa pa ring banal na nilalang, nabubuhay ng mas matagal kaysa sa isang pagong. Ano ba ang hindi niya naranasan? Anong mga sitwasyon ang hindi pa niya nararanasan? Kaya naman, ang kanyang kakayahang umangkop sa nagbabagong mga pangyayari ay hindi mas masahol kaysa sa kay Yusuf Zoc. Tulad ng sinabi ko, sila ang mga bisita ko. Kung ano ang alam nila, alam ko rin. Kaya, mas makabubuti kung ako na lang ang tanungin mo, tugon ni Yusuf Zoc. Haha, dahil napaka hindi mo makatwiran, mapipilitin ang kagalang-galang na ito na magkasala. Mahinang tawa ng nasa katanghaliang gulang na banal na nilalang ng pamilyang Arellano. Bigla na lang siyang gumalaw. Hindi niya maaaring hawakan si Gail Berger, ngunit ang pagpatay ng ilang bisita at pagbihag ng ilang tao ay hindi gaanong mahalaga. Hindi siya masisisi ng pamilya Berger, ni hindi sila makikipagtalo sa pamilya Arellano dahil sa ganoong bagay. Bukod dito, nasa panig siya ng hustisya, dahil sa bagay na ito na may kaugnayan sa pagkamatay ng daan-daang milyong banal na mamamayan, at lahat ng 8 dakilang pamilya ay susuporta sa pamilyang Arellano dito. Hindi inaasahan ni Yusuf Zoc na magiging ganito kagulo ang taong ito, ni hindi niya inaasahan na gagawa ito ng kilos sa gitna ng kalye. Hindi rin alam kung paano napunta ang mga miyembro ng pamilyang Arellano upang imbestigahan si Casede at ang iba pa. Bukod pa rito, masyadong malakas ang kalaban, wala talaga siyang kakayahang lumaban ngayon. Gayunpaman, sina Casede at ang iba pa ay talagang hindi maaaring makuha ng kalaban dahil kapag nahuli na, lahat ng kanyang mga sikreto ay mabubunyag. Sus Mariosep, itataya ko ang lahat. Walang ibang estratehiya si Yusuf Zoc dahil walang silbi ang mga tusong pakana laban sa isang napakalakas na tao. Tanging ang tunay na lakas, na sumusupil sa puwersa gamit ang dahas, ang makakalutas sa krisis ngayon. Habang inaabot ng banal na nilalang si Casede para hawakan, nagngalit ang mga ngipin ni Yusuf Zoc at inilabas ang shooting god bow. Bagamat ang pagbubunyag ng shooting god bow sa publiko ay maaaring humantong sa malubhang problema, wala na siyang ibang pagpipilian. Nang mailabas ang pana ng Diyos na taga-baril, ang palaso ng Diyos na dragon ay inilagay sa pana. Nakatayo sa ibabaw ng malaking itim na halimaw, hinayla ni Yusuf Zoc ang banal na pana ng buong lakas, tinutukan ang banal na nilalang ng pamilyang Arellano. Gayunpaman, nang halos marating na ng kamay ng banal na pagkatao ng pamilyang Arellano ang tuktok ng ulo ni Casede, at muntik nang paputukin ni Yusuf Zoc ang God Dragon Arrow, biglang, isang itim na butas ang marahas na bumukas sa itaas ng ulo ni Casede. Kasunod nito, nakaunat ang 2 daliri at sa isang mahinang pagkislap, ang kamay ng banal na nilalang ng pamilya Arellano ay napatalsik, palayo. Ang pagpasok ni Yusuf Zoc sa lungsod ay nagdulot ng malaking kaguluhan, kaya lahat ng makapangyarihang nakatagong mga figures sa buong Eternal City ay palihim na nagbigay pansin. At ngayon, sa kritikal na sandaling ito, may di inaasahang namagitan upang iligtas siya. Bukod pa rito, ang taong nakialam ay mas makapangyarihan pa kaysa sa banal na pagkatao ng pamilyang Arellano, isang napakapangit na nilalang. Sino yan? Kasabay ng isang, boom, biglang nanginig ang nasa katanghaliang gulang na banal na nilalang ng pamilyang Arellano, habang umuungal ang gangchi sa paligid ng kanyang katawan. Kinakatawan niya ang angkan ng Arellano, pero ngayon may nangahas na makialam,
para gumawa ng isang napakalaking krimen laban sa langit. Kumalat ang kanyang mabangis na aura, at kahit na ang kalaban ay napakalakas, hindi siya natakot, dahil ang Heavenly Realm ay pagmamayari ng 8 dakilang pamilya. Hihihi, sino ang tinatakot mo? Bigla, isang boses na may malamig na tawa ang nagmula sa kawalan, kasunod ang paglitaw ng isang matandang lalaking may puting buhok, nakasuot ng punit-punit na damit at gusot na sombrerong dayami, na nakatayo sa kabilang kanto. Hawak niya ang isang palayok na porselana habang dahan-daang humihigop ng tsaa. Whoosh! Nagtinginan ang mga tao, at kahit marami ang hindi nakakakilala sa matandang ito, may ilan naman na nakakakilala. Kaya, may mga bulalas na lumitaw, mga kwintas na may kidlat. Tama, ang gumawa ng hakbang ay walang iba kundi si Thunderbolt Bids. Ang punong tanggapan ng malaking negosyong Changsan Residence ay matatagpuan sa Eternal City, at ang Thunderbolt Bids, bilang may-ari, ay natural na naninirahan sa Eternal City. Maituturing na silang matagal nang magkakilala ni Yusuf Zoc, dahil maayos ang kanilang pagsasama sa unang pagkikita pa lang nila, at mayroon din siyang alitan sa pamilya Arellano dahil minsan na siyang nakalaban ng 10 beses ang lider ng angkan ng pamilyang Arellano. Mga Thunderbolt Bids, paano kayo nang ahas na makialam sa kapakanan ng pamilya Arellano? Natigilan din ang nasa katanghaliang gulang na Diyos ng pamilya Arellano nang makita niya si Thunderbolt Bids, ngunit kalaunan ay naging mabangis ang kanyang ekspresyon. Nakakainis talaga para sa kanya si Thunderbolt Bids, na matagal ng kontra sa pamilya Arellano. Ikaw ang unang kumontra sa matandang ito, at saka, Isayas Arellano, wala kang kwalipikasyon para mag-utos sa akin. Malamig na sabi ni Thunderbolt Bids. Ang kanyang panauhin, na may kaugnayan sa sanhi ng pagkamatay ng daan-daang milyong banal na mamamayan, nangangahas ka bang protektahan ang isang mamamatay tao? Ang Diyos na ito ng pamilyang Arellano ay hindi tinawag na Isayas Arellano, ngunit dahil ang pinuno ng angkan ng pamilyang Arellano at ilan sa kanyang mga anak ay may mga braso na kasing haba ng kanilang mga tuhod, maraming tao ang nagbansag sa mga miyembro ng pamilyang Arellano bilang mga unggoy, na tinutukoy pa nga ni Thunderbolt Bids ang pinuno ng angkan ng pamilyang Arellano bilang matandang unggoy, kaya natural lamang na ang Diyos na ito ay kilala bilang Isayas Arellano. Siyempre, ang Diyos ang ito ay walang iba kundi ang pinuno ng Imperial Academy ng pamilyang Arellano, ang kasalukuyang namamahala sa mga gawain ng pamilya, ang panganay na anak ng pinuno ng angkan ng Arellano, si Kaysen Arellano. Sa pagpapahiwatig ni Kaysen Arellano ng ideya ng pagbaliwala sa katwiran, hindi na kailangang makipag-usap ng may katuturan ang mga miyembro ng kanyang pamilya kahit kanino, dahil naniniwala silang ang pinakamalalaking kamao ng pamilya Arellano. Hey! Paano naging mamamatay tao yan? Hindi ba't sinabi mong may kaugnayan lamang ito sa sanhi ng pagkamatay ng mga banal na mamamayan? Nakapagdesisyon ka na ba? Nag-iimbestiga ako, siguradong alam na nila. Kung gayon, pasensya na, ngunit si Gail Berger ay nakababatang kapatid ng matandang ito, at ang mga ugnayang pang nakababata ay natural na ugnayang pang nakatatandang kapatid. Paf! Nako naman! Ano ang sitwasyon? Nakababatang kapatid ba ni Gail Berger Thunderbolt Bids? Magkapatid ba silang dalawa? Mga kapatid, nabalitaan ko na gusto raw kunin ni Thunderbolt Bids si Gail Berger bilang disipulo niya dati. Sino ba ang nakakaalam kung ano talaga ang relasyon nila? Ha 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 ha, biglang humagalpak ng malakas na tawa si Yusuf Zoc, at habang binabaligtad niya ang kanyang palso, itinabi ang banal na pana at mga palaso, at tumalon siya pababa mula sa likuran ng tigre. Mabilis na nagtungo sa Thunderbolt Bids, kung saan siya ay yumuko ng malalim at sinabing, binabati ng junior ang senior. Sabi ko na nga ba nakababatang kapatid ko siya, dapat mo akong tawaging kuya. Natatawang sabi ni Thunderbolt Bids. Hindi pangkaraniwan si Thunderbolt Bids, namumuhay ng walang inaalala, at hindi isinasapuso ang makamundong kagandahang asal. Sige, kuya, tanggapin mo na ang pagyuko ng iyong nakababata. Muntik nang mapasigaw si Yusuf Zoc ng may tagumpay, ang Thunderbolt Bids na ito ay tunay na karapat-dapat kaibiganin sa buhay, determinado siyang bumuo ng ugnayan sa kanya. Haha, ikaw, tumawa ng malakas si Thunderbolt Bids at saka umiling, hindi na sinabi ang mga sumunod na salita. Kaya ano ang magiging resulta? Kung mayroon kang itatanong, magtanong ka agad, kailangan pa naming uminom at kumanta ng sabay ng nakababata kong kapatid,
at may mga bituin pa kaming dapat liwanagan. Walang nakakaalam ng ibig niyang sabihin sa pagsisindi ng mga bituin, kaya lahat ng tao sa paligid ay nalilito. Na si Isaias Arellano, kilala rin bilang Quezon Arellano, ay nag-iiba ang kulay ng mukha mula berde patungong puti ng may pag-aalinlangan, at matapos sumulyap ng masama kay Thunderbolt Bids, hinawakan niya si Ethan Arellano at tumalikod para umalis. Sok, duwag naman yan. Wala ka man lang lakas ng loob na kalabanan ang matandang yan, mas masahol ka pa sa tatay mo. Pang-aasar ni Thunderbolt Bids. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1358 pagsampal sa mukha umatras si Quezon Arellano, at sa wakas ay hamupa na ang nabibinging puso ni Yusuf Zoc. Ibang klase talaga ang matandang ito na si Thunderbolt Bids. Dapat malaman ng isang tao, tiyak na may mga eksperto mula sa pamilyang Burger sa lungsod, ngunit walang sinuman mula sa sarili niyang angkan ang tumulong sa kanya upang makaahon sa kahirapan, hindi tulad ni Thunderbolt Bids na nanindigan para sa kanya. Kaya naman, lubos na nagpapasalamat si Yusuf Zoc sa kanyang puso. Tara na, samahan mo akong uminom. Sa sandaling ito, humagalpak ng tawa si Thunderbolt Bids, at sa isang mahinang tapik, lumapag siya sa likod ng itim na tigre. Ang itim na tigre ay isang matalinong celestial beast, lubhang matalino. Bukod sa hindi pa ito nagbabagong anyo sa hugis ng tao, ang iba pa nitong mga katangian, kabilang ang mga kaisipan nito, ay hindi naiiba sa mga tao. Kaya naman, nang dama po ang Thunderbolt Bids sa kanyang likuran, hindi lamang hindi nainas ang itim na tigre, kundi nagpakawala rin ito ng ilang ungol, isang kakaibang uri ng pagpapakita ng pagmamahal at pasasalamat. Ang ganda ng balahibo. Nakamit mo na ang dignidad, di ba? Hindi pa ito matatag. Mayroon akong set ng Dharma Gate para sa pagkultibo ng mga celestial beast, gusto mo ba? Hinawakan ni Thunderbolt Bids ang likod ng itim na tigre habang nagsasalita siya. Salamat, Senyor. Likas na kusang loob ang itim na tigre, at paulit-ulit siyang pinasalamatan. Bahagyang ngumiti si Thunderbolt Bids, sige, tara na, pumunta na tayo sa Waxboard Alley. Nasaan ang Waxboard Alley? Iyan ba ang lugar mo, Senyor? Tumalon din si Yusuf Zoc sa likod ng itim na tigre, umupo sa tabi ni Thunderbolt Bids, habang si Kasede at ang iba pa ay patuloy na sumunod sa tabi ng itim na tigre. Hindi ito ang lugar ko, kainan lang to. Ang miss na iyon mula sa Waxboard Alley ay napakaganda at mahusay magluto ng masarap na pagkain. Mas kakaiba pa ang homemade rice wine. Para purihin siya ng senior ng ganito, siguradong kakaiba siya. Haha, huwag kang mag-isip ng mga malaswang ideya. Tumawa ng malakas si Thunderbolt Bids. Siya nga pala, tungkol sa insidente sa Northwest Guard City ilang taon na ang nakalilipas, may kaugnayan ba talaga ito sa kanila? Biglang binanggit ni Thunderbolt Bids ang tungkol sa Northwest Guard City. Ngayon, tinulungan niya si Yusuf Zoc na makaahon sa isang mahirap na sitwasyon, ngunit kung sa huli ay hindi rin naman ito makatarungan, ang sarili niyang sitwasyon ay magiging mahirap. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc, at pagkatapos ay sinabi, wala itong kaugnayan sa kanila, wala silang pinatay, ni hindi nila sinalakay ang lungsod. Gayunpaman, alam nga nila ang mga detalye ng nangyari noong panahong iyon. Haha, hindi naman ganoon kalaki ang alam mo. Kung hindi nila pinatay o sinalakay ang lungsod, ayos lang. Ako ang mananagot sa bagay na ito, matapang na deklarasyon ni Thunderbolt Bids. Hindi ba gustong magtanong ni Senior tungkol sa mga detalye ng nangyari? Tumingin si Yusuf Zoc kay Thunderbolt Bids. Kumaway si Thunderbolt Bids, hindi interesado. Malakas ang personalidad ng Senior, tunay na bayani ng kanyang henerasyon. Tigilan mo na yan, hindi ko kailangan ng pambabulo mo. Pero kakaiba ka talaga, apo ka pala ni Sabrina Dixon at kinuha rin bilang personal na disipulo ni Jordan Berger, at nabalitaan mo pang ang nakapasa ka sa 9 Trials of the Iron Man Array. Oo, tungkol sa pagiging apo ni Sabrina Dixon, nalaman ko lang pagkatapos kong bumalik. Hehe, si Sabrina Dixon ang tunay na bida. Binigyan niya ako ng gabay noon, isang taong may malawak na pag-iisip at katapangan, hindi maihahambing sa isang taong tulad ng kasuklam-suklam na si Jordan Berger. Ubo ng mahina si Yusuf Zoc ng 2 beses. Total,
Si Jordan Berger ang kasalukuyang leader ng angkan at Panginoon niya, kaya kapag may nagsasalita ng masama tungkol kay Jordan Berger, dapat niya itong ipagtanggol ng buong team time. Pero hindi siya marunong makipag-sparring gamit ang Thunderbolt beads, kaya ilang mahinang ubo lang ang nagawa niya para ipakita ang kanyang pagkailang. Kasuklam-suklam nga ang lalaking yan, hehe, pero ikaw ang may pananagutan sa akin. May relasyon tayo, huwag na natin siyang banggitin, di ba? Teka, habang nagsasalita si Thunderbolt beads, biglang nanliit ang mga mata niya, at saka tumingin sa malayo. Sinundan din ni Yusuf Zoc ang tingin niya. Sa unahan ng kalye, may lumitaw na 3 tao, nakatayo sa gitna. Dapat malaman ng isa, napakalaki ng itim na tigre, at kapag naglalakad ito sa kalye, karaniwang tumatabi ang mga naglalakad sa magkabilang gilid, ngunit ngayon, mayroon talagang 3 taong nakatayo sa gitna ng kalsada nang hindi sumusuko. Mga eksperto, kahit malayo sila, sa isang sulyap, nahalata ni Yusuf Zoc na lahat ng 3 tao ay mga eksperto, nasa respect level din, na nagpatingkad sa seryoso niyang ekspresyon. Galing sila sa pamilyang Berger, mukhang hindi na mangyayari ang inuman natin ngayon, sayang. Biglang bumantong hininga si Thunderbolt beads. Mga tao mula sa pamilyang Berger. Kumunat ang noo ni Yusuf Zoc, ngayon lang niya nakita ang 3 taong ito, kahit noong kinuha siya bilang isang disipulo. Nang sandaling iyon, sa gitna ng 3 taong nasa unahan, ang lalaking nakaputi ang damit na nakatayo sa gitna ay ikinuyom ang kanyang mga kamay at nagsalita, sa unahan, sila kaya ang nakatatandang Thunderbolt beads at si Gail Berger. Ang lalaking ito na nakaputi ang damit ay may maputlang mukha at walang balbas, kamukha ng isang batang Panginoon mula sa isang maharlikang pamilya. Mukhang nasa mga 30 anyos siya, napakagwapo, at may casual na kabaitan. Hey, nakita mo na kami, anong klaseng tanong yan? Natatawang mura ni Thunderbolt beads. Hindi gumawa ng kahit anong ingay si Yusuf Zoc dahil hindi niya talaga sila nakilala. Nakita na ng nakababatang henerasyon, si Isabel Berger, na tinatawag ding Everett Berger, ang nakatatanda. Ang taong ito ay ang ikatlong anak ni Jordan Berger, isang paboritong anak ng langit, isang walang kapantay na individual. Nang marinig na ang taong ito ay si Everett Berger, nanliit ang mga mata ni Yusuf Zoc, at hindi siya tumayo upang salubungin ito. Ano ang ibig sabihin ng pagharang sa ating daan? Direktang tanong ni Thunderbolt beads. Walang balak si Junior na harangan ang daan, umiling si Everett Berger at sinabing, gusto ko lang ibalik si Gail Berger para magtanong at ihahatid ko si Gail Berger para makipagkita sa senior pagkatapos. Tumanggaw si Thunderbolt beads, saka tumayo para umalis. Maaari niyang pigilan ang pamilyang Arellano sa pagdukot ng isang tao, ngunit wala siyang batayan para pigilan ang mga miyembro ng pamilya Berger sa paggawa nito, dahil si Gail Berger ay tunay ngang miyembro ng pamilya Berger. Lohikal lamang para sa pamilya Berger na questionin si Gail Berger, at dahil si Gail Berger ay isang disipulo ni Jordan Berger, nararapat lamang na ipatawag siyang muli. Pero pagkatayo pa lang niya, biglang nagsalita si Yusuf Zoc, Senior, maupo po kayo. Sandaling natigilan si Thunderbolt beads, pagkatapos ay gulat na lumingon kay Yusuf Zoc. Sa sandaling iyon, tumayo si Yusuf Zoc, ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Everett Berger at sinabing, kapatid, kahit anong mahalaga sa iyo ay maaari kang maghintay hanggang sa matapos kong maabyutin ang nakatatandang kapatid na si Thunderbolt beads. Sasamahan ko ang kapatid ko sa inuman ngayon. Hahaha. Nang marinig ang mga sinabi ni Yusuf Zoc, hindi napigilan ni Thunderbolt beads ang humagalpak sa malakas na tawa. Nakakapresko. Nagustuhan niya ang ganitong saloobin, hindi naman nasayang ang minsang pagprotekta niya rito. Sabay na napataas ng kilay sina Everett Berger at ang 2 pang senior sa respect level, lalo na si Everett Berger. Maliwanag na isa siyang taong madalas makihalubilo sa lipunan at may malasakit sa mukha, kaya naman dumilim ang kanyang kutis matapos siyang tanggihan ni Yusuf Zoc. Isa itong utos ng angkan, kailangan mong malaman kung alin ang mas mahalaga, ang pag-inom o ang mga usapin ng angkan. Sabi ni Everett Berger sa malalim na boses. Hey, huwag mong ang banggitin sa akin ang clan. Malamig na tumawa si Yusuf Zoc, kanina lang, noong walang humpay akong pinipilit ng mga Arellano, nasaan ka, kuya? Nasaan ang clan? Ikaw,
Nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, nabulunan si Everett Berger at hindi basta-basta, tutal, palihim naman silang nanunood ng walang pakialam kanina. Kaya, pasensya na, pero para sa akin, mas mahalaga ang makipag-inuman sa kapatid kong tagapagtaguyod kaysa sa pagbabalik sa clan para sa pagtatanong. Tapat na tumanggi si Yusuf Zoc, malinaw at malakas ang boses, at tila hindi siya natatakot na masaktan si Everett Berger o ang buong pamilya Berger. Kailangan ko bang hilingin kay tatay na mag-utos bago ka makinig? Sa sobrang galit ni Everett Berger, halos sumabog na siya. Kung wala si Thunderbolt Bids, natalo na sana niya agad ang taong ito. Paumanhin, kahit pa mag-utos ang tagapagturo ng lider ng angkan, hindi ako makikinig, dahil maaaring hindi sundin ang utos ng hukbo na ibinigay sa ibang bansa. Para sa akin, ang mahalaga lang ngayon ay ang uminom at kumanta kasama ang kapatid ko. Napakabuti, napakatapang mo, magaling, napakagaling. Sa sobrang galit ni Everett Berger ay bahagyang nanginag ang kanyang mga braso, itong si Gail Berger ay tunay na walang batas, para isipin na isa siyang mahalagang tao. Siyempre, magaling siya, tumakbo ka na, huwag mong harangan ang daan. Pang-iinis ni Thunderbolt Bids. Tara na, hindi na kayang tiisin ni Everett Berger ang manatili rito, dahil ang mukha ng pamilya Berger ay nadungisan na ng Gail Berger na ito. May isang miyembro ng sarili nilang pamilya ang hamampes sa mukha ng sarili nilang pamilya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1359 na saan nagmula ang peach. Nasa problema ka. Sa maliit na patio ng Waxhutang, na tanging mga pulang parol lamang ang napapalamutian ngunit walang karatula, ngayon ay humahampas ang isang nakalulugod na halo ng mga aroma, karne, mga halamang gamot, kasama ang mahinang amoy ng rosa mula sa isang dalagang nagluluto, na nagbibigay sa buong bakuran ng isang kaaya-aya at natural na alindog. Sa mismong sandaling ito, sina Yusuf Zoc at Thunderbolt Bids ay nasa loob ng patio na ito. Isa itong malinis at pribadong tirahan, hindi bukas sa publiko. Kung tungkol naman sa relasyon ni na Thunderbolt Bids at ng dalaga, hindi mo ari ni Yusuf, dahil mayroon itong asawa, isang simple at tapat na lalaki. Simula nang dumating si Thunderbolt Bids, tila hindi na nabalisa ang mag-asawa, at tinatrato lamang nila ito bilang isang panauhin. Alam ko, humigop si Yusuf ng tsaa, ngumiti, at sinabing, malamang ay parehong binabantayan ako ng pamilya Arellano at ng pamilya Berger. Sa oras na umalis ka, hahanapin nila ako agad. Kung gayon, bakit ka pa rin nangangahas na labanan si Everett Berger? Ang lakas ng loob mo na huwag nang bumalik sa kanya. Hindi kita kayang protektahan habang buhay. Mapang-asar na sabi ni Thunderbolt Bids. Hindi mo na ako kailangang protektahan habang buhay, sapat na ang 1 buwan at kalahati. Sa loob ng 1 kalahating buwan na ito, susundan kita saan ka man magpunta. Kung saan ka magtungo, doon din ako magtutungo. 1 buwan at kalahati, sandali na natigilan si Thunderbolt Bids. Pagkatapos ay nagkalkula siya gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, sa loob ng 1 buwan at kalahati, Star Festival na. Magsisimula na rin ang pagtitipon ng pagtatasa ng kayamanan. Anong nangyayari sa iyo? Naguguluhan si Thunderbolt Bids. Hindi na ba matatakot si Yusuf Zoc sa mga pamilyang Arellano at Berger pagkatapos ng 1 kalahating buwan? Huwag na nating pag-usapan iyan. Umiling si Yusuf, huminto sandali, at saka sinabing, Senyor, may gusto sana akong itanong sa iyo. Ano ba yan? Sabihin mo nga sa akin. Pero pwede mo na rin akong tawaging kuya. Palaipat-lipat ka pa sa pagitan ng senior at big brother, nakakalito. Manatili ka na lang sa big brother. Tumawa ng malakas si Thunderbolt Bids. Sige, kuya, tungkol sa subasta ng appraisal pavilion, may mali ba? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Thunderbolt Bids. Yung mga nakalista para sa subasta, nakita kong marami namang magaganda sa listahan. Tiyak ba nalilito sila? Tiyak nalilito sila, hindi kayang sirain ng appraisal pavilion ang sarili nitong reputasyon. Tumanggaw si Thunderbolt Bids bilang katiyakan. Kasama na dyan ang 5 heavenly patching stones. Direktang tanong ni Yusuf. Ha, interesado ka ba sa heavenly patching stones? Nagpahayag ng pagkagulat si Thunderbolt Bids. Napakabihira at napakahalaga ng mga iyan.
Gusto mo ba ang mga heavenly patching stones? Tinatanong ko lang kung totoong umiiral sila. Tumawa si Yusuf nang hindi direktang sinasagot si Thunderbolt Bids. Siyempre, mayroon nga, pero maaaring hindi naman talaga ibinebenta ang mga iyon. Tumawa si Thunderbolt Bids at sinabing, ang mga bagay na iyon ay isa lamang gimmick na ginawa ng auction house. Tunay ngang ilalabas ang mga ito para sa subasta, ngunit sa mga bidder, may mga shield. Sa huli, tataasan nila ng husto ang presyo, at natural na babalik sa kanila ang mga heavenly patching stones. Ang sinasabi mo pala ay, ayaw talaga nilang i-auction ang mga yan, ginagamit lang nila ang mga mahahalagang bagay na yan para makaakit ng atensyon. Tama, isang hanggal lang ang magbebenta ng heavenly patching stones. Maaari mo ba akong sabihin sa akin ang partikular na gamit ng mga heavenly patching stones? Tumingin si Yusuf kay Thunderbolt Bids habang nagtatanong. Hindi ko alam ang mga detalye, dahil hindi pa ako nagmamay-ari ng mga ganoong bagay. Total, ang mapagkukunan ng heavenly patching stones ay kontrolado ng 8 mahusay na pamilya, hindi natin mga sibilyan makukuha ang mga ito. Kahit na gawin natin, magsasama-sama pa rin ang 8 dakilang pamilya para sakupin sila, sagot niya. Gayunpaman, may mga narinig ako tungkol sa kanila. Mukhang ang heavenly patching stones ay may kaugnayan sa kakayahan ng isang controller. Ito ba ang taga-control pagkatapos ng Divine Lord Realm? Patuloy na pagtatanong ni Yusuf Zok. Bueno, ganoon nga ang sabi sa mga alamat. Paano naman pagkatapos ng controller? Nanatili ang hindi alam, pero narinig ko na ang landas ng cultivation ay walang hanggan, at maaaring may mga nilalang na mas makapangyarihan pa kaysa sa mga controller, aniya. Kumusta naman ang mga Panginoon sa langit kung gayon? Narinig ko na ang tungkol sa Heaven Respect Realm dati. Balitang-balita lang iyan, dahil walang nakakaalam kung anong kaharian ang nasa kabila ng Divine Lord Realm, kaya ang sabi ng iba ay mga controller ito, ang sabi naman ng iba ay mga Heavenly Lord. Pero gaya ng alam mo, sa loob ng hindi mabilang na mga taon, simula nang maitatag ang 8 dakilang pamilya, pagkatapos mawala ang mga sinaunang Diyos, wala pang nakalusot sa Divine Lord Realm, kaya nananatili itong isang palaisipan. Kuya, bumibili rin ang appraisal pavilion mo ng mga bihirang kayamanan, di ba? Biglang naniningkit ang mga mata ni Yusuf Zok at ngumiti. Siyempre naman, kung mayroon kang anumang kayamanan, dalhin mo lang, kukunin ko lahat, hahaha. Tumawa ng malakas si Thunderbolt Bids. Paano naman ito? Interesado ka ba? Itinaas ni Yusuf Zok ang kanyang palad, at isang Great Divine Peach ang lumitaw sa mesa. Ano? Isang Divine Peach? Nagulat si Thunderbolt Bids, paano mo nalaman na ganoon? Huwag mo nang isipin kung paano ko nakuha yan, tatanggapin mo ba o hindi? Siyempre, tatanggapin ko. Ito ay isang prutas mula sa banal na puno ng peach ng pamilyang Goodman. Minsan kada ilang 10,000 taon, 9 na peach lamang ang lumilitaw. Kapag sinamahan ng isang halamang gamot at pino, kaya nilang gumawa ng maramihang Divine Kings. Magkano ang isa? Magkapatid tayo rito, maging malinaw tayo sa usapin. Walang tigil din ang hajijek ni Yusuf Zok, nag-aalala siya kung paano makakakuha ng pera dahil kailangan niya ng mga Spirit Stone para sa subasta. Sa totoo lang, ang mga bagay na iyon ay walang katumbas, hindi ito mabibili ng pera. Nag-isip sandali si Thunderbolt Bids at sinabing, pero ikaw mismo ang nagsabi niyan, ang malinaw na mga account ay nakakabuo ng mabubuting kaibigan. Kailangang patuloy na tumakbo ang aking appraisal pavilion, kaya para sa isang Divine Peach, bibigyan kita ng 80 bilyong Spirit Stones, at samantalahin ko ito bilang isang kapatid. Kung susubukan mo ang black market, kahit 100 bilyon ay hindi makakabili nito. Ang mga desperado na maging mga banal na hari ay malamang na magbabayad ng daan-daang bilyon. Siyempre, kung alam ng pamilya Goodman na may nagbebenta ng Divine Peaches, isa itong nakamamatay na sakuna. Pero sa appraisal pavilion ko, wala namang problema. Hindi ako gagawa ng paraan ng pamilyang Goodman para guluhin ako. 80 bilyon para sa isa, ha? Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata at sinabing, paano kung bigyan kita mamaya ng 10,000? Kaya mo ba silang bilhin? Kasabay ng tunog na, puff, iniluwa ito ni Thunderbolt Bids, na umiinom ng tsaa, habang nakatitig kay Yusuf Zok na nanlalaki ang mga mata sa gulat.
Totoo ka ba talaga? Hindi ka nagbibiro sa akin. Nang makita ang seryosong kilos ni Yusuf Zoc, medyo natigilan si Thunderbolt Bids. Nagkasundo tayo sa unang pagkikita, kuya, paano kita maliligaw? Kasabay ng pagkaway ni Yusuf Zoc sa kanyang manggas, lumitaw ang mahigit 20 dakilang banal na mga peach, na pumuno sa mesa. Biglang tumayo si Thunderbolt Bids, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Kung isa lang ang mayroon si Yusuf Zoc, wala itong gaanong kahulugan, marahil ay nakuha ito sa pamamagitan ng pamilyang Burger o sa mga koneksyon ni Sabrina Dixon mula sa pamilyang Goodman. Pero ngayon, ang paglitaw ng mahigit 20 taong gulang ng sabay-sabay ay pambihira. Kung isa sa alang-alang na ang Divine Peach Tree ng pamilya Goodman ay nagbubunga lamang ng 9 na peach kada ilang 10,000 taon, imposibleng ibinigay ng pamilya Goodman ang kanilang buong ani sa iba, na nagpapahiwatig na ang mga Great Divine Peach na ito ay may ibang pinagmulan. At ang sinabi ni Yusuf Zoc tungkol sa 10,000. Maaaring totoo talaga. Kung kaya mo naman, mayroon ding 100,000. Bawat isa ay garantisado ang tunay, mas magandang kinang at epekto kaysa sa pamilya Goodman. Kung mataas ang kalidad ng sa kanila, pinakamataas naman ang kalidad ng sa akin. Tunay ngang pinakamataas ang kalidad ng mga ito, mas maganda ang hitsura kaysa sa pamilya Goodman. Patikim mo nga ako ng isa. Walang anumang formalidad, dumampot si Thunderbolt Bids ng isang Great Divine Peach, inilapit ito sa kanyang ilong, at marahang inamoy, at ang Great Divine Peach ay naging isang piraso ng asensya na pumasok sa kanyang mga butas ng ilong, na tanging ang hukay lamang ang naiwan. Labis na nagulat si Yusuf Zoc dahil lagi niya itong kinakain, paanong naging katulad ito ng Thunderbolt Bids, na hinihigop ang asensya ng Divine Peach sa pamamagitan lamang ng amoy nito. Pop, 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 pop. Sa isang iglap, may mga tunog ng pagkalabog na nagmula sa katawan ni Thunderbolt Bids, at siya ay nagpakawala ng isang kontentong ungol, na parang ang kanyang kapangyarihan ay lubos na tumaas. Maganda yan, pero hindi kayang bilhin ng matandang lalaki ang 100,000. Sa sandaling ito, tinitigan ni Thunderbolt Bids si Yusuf Zoc na may mga matang nagniningning sa kasabikan, na parang sinusubukang makita ang nasa loob ng puso at bagal ni Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1360 pagnanakaw sa Monarca. Si Thunderbolt Bids ay isang napakatalinong tao, na may kakayahang igiit ang kanyang lugar sa pinakamalakas bilang isang karaniwang tao. Hindi lamang siya nagtataglay ng lakas kundi pati na rin ng talino at ng paraan ng kanyang pagkilos at pagpapatakbo. Hindi niya tinanong si Yusuf Zoc kung paano niya nakuha ang mga banal na peach na ito. Sa halip, mabilis niyang naisip kung paano makukuha ang mga divine peaches na ito at pagkatapos ay ibebenta ang mga ito sa mataas na presyo. Gaya ng karaniwang nalalaman, ang kakapusan ay nagpapahusay ng halaga. Malaki ang pagkakaiba ng pagkakaroon lamang ng iisang divine peach sa buong mundo at ng pagkakaroon ng 100,000. Sa katunayan, kung mayroong 10,000 divine peaches sa buong mundo, magiging karaniwan ang mga ito na babagsak ang mga presyo, lalo na ang 100,000. Kaya, matapos mag-isip ng medyo matagal, sa wakas ay nasabi niya ng walang pakialam, masyado ng marami ang 100,000. Isang dahilan ay dahil hindi ko sila kayang bilhin. Isa pa ay kung masyadong marami ang mga divine peaches, mawawalan ng halaga ang mga ito. Kaya, maglabas ka na lang ng 100 sa kanila. Sige, agad na tumango si Yusuf Zoc, naunawaan ang prinsipyong ang pambihira ay nagbibigay ng halaga. Hindi pa ako tapos magsalita, makinig ka sa akin, nakangiting sabi ni Thunderbolt Bids, hindi rin ako bibili nitong 100 peach. Sa halip, iwan mo sa akin ang mga iyon, at ibebenta ko ang mga iyon para sa iyo 3 araw mula ngayon. Oh, tinaas ni Yusuf Zoc ang kanyang mga kilay. Alam mo bang ang Heavenly Heart Residence ko ang humahawak din ng mga usapin sa subasta? Sa pamamagitan ng pag-aayos ng atin bago ang appraisal pavilion, tiyak na makakakuha tayo ng malaking halaga. Maaari mong panatilihin ang lahat ng spirit stones na nakuha mula sa subasta. Hihingi lang ako ng ilang dagdag na divine peaches mula sa iyo. Kung gaano karami ang gusto mo, ibibigay ko lahat. Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc. Kung gayon, napagkasunduan na, sabi ni Thunderbolt Bids na nakapikit, sa sandaling ilabas ko ang balitang ito,
lilikha ito ng agarang pandaigdigang sensasyon. Dahil ang pamilya Goodman lang ang may Divine Peaches, tiyak na magkakaroon ng kakulangan sa supply habang nagaganap ang subasta. Ang mga banal na peach na iyon ay magkakahalaga ng mas mataas na halaga, na posibleng higit pa sa 80 bilyon bawat isa. Siya nga pala, bakit mo kailangan ng napakaraming pera? Biglang tanong ni Thunderbolt Bids. 5 heavenly patching stones sa appraisal pavilion, dapat nasa akin ang mga iyon. Matatag na giit ni Yusuf Zok. Imposible yan, hindi lang para sa iyo kundi kahit para sa isang matandang tulad ko na ang kinan na dapat sa kanila ang mga yan dahil hindi mo naman yan mapapanalo sa subasta. Sabi ni Thunderbolt Bids, habang nakatingin sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Yusuf Zok nang sumagot siya, kung gayon, kukunin natin sila ng sapilitin o gagamit ng ibang mga pamamaraan. Kunin ng sapilitin. Sasama ka ba? Hindi makapaniwalang sabi ni Thunderbolt Bids. Siyempre, mas maganda kung matutulungan ako ng kapatid ko. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok. Tigil, tigil, hindi ako maglalakas loob na sumama sa iyo sa pag-agaw sa kanila ng sapilitan. Wala akong ganyang kasanayan at gusto ko pa ring mabuhay. Biglang ikinumpas ni Thunderbolt Bids ang kanyang mga kamay. Sino ang maglalakas loob na sakupin ang mga kayamanan sa loob ng 8 dakilang pamilya? Hehe, kahit hindi natin sila mahuli, kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Hindi ako pamilyar sa appraisal pavilion, kaya umaasa akong magagabayan mo ako, prangka si Yusuf Zok tungkol sa Thunderbolt Bids, nang walang anumang pagtatago. Desidido ka na ba talagang kunin ang 5 batong yan? Gusto mo ba talaga sila? Seryosong tanong ni Thunderbolt Bids. Kailangan ko na ang mga iyon. Matigas na tumanggaw si Yusuf Zok. Kung gayon, dahil hindi maaaring pareho ang subasta at ang open season, kailangan mong mag-isip ng ibang paraan. Paanong paraan? Masayang tanong ni Yusuf Zok. Pinaikit ni Thunderbolt Bids ang kanyang mga mata at pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, bumantong hininga siyang muli, napakadelikado, imposible pa rin. Sa mundong ito, walang imposible, nakasalalay ang lahat sa kung kikilos ka o hindi. Seryosong sabi ni Yusuf Zok. Kung hindi natin ito maaaring nakawin o ibid, nakawin na lang natin ito. Sabi ni Thunderbolt Bids, ayon sa pagkakaalam ko, lahat ng mga item sa subasta sa appraisal pavilion ay nasa 18 palapag na basement ng pavilion. Ang imbakan ay protektado ng innate array method, na may 9 na patong ng mga porma sayon. Ang vault ay gawa sa material na Black Star Meteor, na medyo katulad ng isang maliit at hindi mapasok na kuta, at binabantayan ng hindi bababa sa 8 individual, na lahat ay nasa antas ng Intermediate God Sovereign, na may karagdagang suporta mula sa isang Superior Divine Master na magagamit anumang oras. Hindi nakaimbak sa singsing ng isang tao. Lahat nasa vault. Nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok. Oo naman. Tumanggaw si Thunderbolt Bids, ang mga item sa subasta ngayon ay galing sa The 8 Great Families. Ito ay isang joint external auction ng The 8 Great Families, at ang appraisal pavilion ay kumakatawan lamang sa harapan ng mga pamilyang ito, sila ang tunay na host. Kaya pagkatapos nilang maibigay ang mga gamit, iniimbak nila ang lahat ng ito ng sama-sama, at pagkatapos ay nagpapadala sila ng isang tao mula sa bawat isa sa 8 pamilya upang bantayan ito ng sabay-sabay, walang sino man ang maaaring pumasok sa vault ng mag-isa, dapat silang pumasok ng sama-sama. Nabalitaan kong nakatutok na ang incognito ruler sa ika-18 palapag ng appraisal pavilion. Biglang sabi ni Thunderbolt Bids. Incognito ruler. Sandaling natigilan si Yusuf Zok, pagkatapos ay mabilis na hinanap sa mga alaala ni Gale Burger at natagpuan ang terminong may kaugnayan sa incognito ruler. Incognito ruler, ang pinakadakilang magnanakaw sa Heavenly Realm, may mga bulong-bulungan na ang taong ito ay nagtataglay ng divine skills ng 72 transformations, kayang pumunta kahit saan sa mundo, at walang anumang bagay na gusto niyang nakawin na hindi niya kayang nakawin. Ang individual na ito ay mataas din ang ranggo sa listahan ng mga pinaka-wanted sa Heavenly Realm, nagmumukhang isang demonyo, ngunit ang totoo, hindi siya isang demonyo. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, matagumpay niyang nakawan ang mga tindahan o mga imbakan ng pera na pagmamay-ari ng 8 dakilang pamilya, na humantong sa kanilang matinding galit. Sa ngayon, hindi pa rin binubuwag ng 8 mahusay na pamilya ang kanilang pinagsamang grupo ng mga humahabol,
at patuloy silang nagtutulungan upang tugisin ang incognito ruler. Gayunpaman, kung ano ang hitsura ng incognito ruler, kung ano ang kanyang cultivation level, kung siya man ay lalaki o babae, nagtatrabaho ng mag-isa o kasama ng isang grupo, walang nakakaalam ng sigurado kaya naman napakahirap siyang hanapin. Sa tingin mo ba ay magtatagumpay siya? Nag-isip si Yusuf Zok. Hindi. Umiling si Thunderbolt Bids. Ang appraisal conference na ito ay hindi simple, sinasabing mayroon itong maraming patong ng layunin, na naglalayong makaakit ng ilang maimpluwensyang tao, at ilan sa mga items sa subasta ay pinagnanasaan ng mga maimpluwensyang figurang ito. Kaya naman, gusto silang akitin ng 8 dakilang pamilya rito at pagkatapos ay patayin sila sa isang iglap. Kung gayon, kilala mo ba ng personal si Incognito Ruler? Hehe, nakilala ko na siya. Tumawa si Thunderbolt Bids at sinabing, isang napaka-interesante tao. Paano kung ipakilala ko siya sa'yo? Ano? Nagulat si Yusuf Zok, kilala pala talaga ng matandang ito ang Incognito Ruler. At pwede pa bang mag-ayos ng pagpapakilala? Siyempre, mensahe lang ang maipapasa ko, kung makikipagkita siya sa iyo, kung makikipagtulungan siya sa iyo pagkatapos kitang makilala, kung magtitiwala ba siya sa iyo o hindi, hindi ko iyon mapagpapasyahan. Mahilig siyang magtrabaho ng mag-isa, kaya kahit na ipinakilala ko na siya, hindi pa rin sigurado kung magtitiwala siya sa iyo. Kung gayon, ako ang dapat na mag-abala sa iyo, kapatid. Gusto ko talagang makilala ang taong ito. Huminga ng malalim si Yusuf Zok. Ngumiti si Thunderbolt Bids at tumango, habang nakatingin sa direksyon ng kusina, kung saan, sa sandaling iyon, isang magandang kusinero ang nagsimulang maghain ng mga pagkain. Bagamat tahimik ang kanilang pag-uusap kanina, sigurado si Yusuf Zok na naririnig ng maliit na kusinero at ng kanyang asawa kung balak nilang makinig ng palihim, ngunit tila lubos na nagtitiwala si Thunderbolt Bids sa mag-asawa, kaya hindi na siya nagtanong pa. Matapos maghain ng 10 putahe, hindi na nagimbita ang mag-asawa, kundi naupo sa magkabilang gilid ng Thunderbolt Bids, at personal na nagsalin ang maliit na kusinero ng isang baso ng alak para sa kanya at sinabing, bakit sa tingin mo ay hindi ito magtatagumpay? Natigilan si Yusuf Zok. Ano ang ibig sabihin ng maliit na kusinero sa salitang hindi magtatagumpay? Hindi yan. Dati nang sinabi ni Thunderbolt Bids na naniniwala siyang hindi magtatagumpay ang Incognito Ruler, nagtatanong ang maliit na kusinero tungkol dito. Nang inag ng husto si Yusuf Zok, pagkatapos ay hindi makapaniwalang tumingin sa nakangiting lalaki at sa pilyong nakangiting maliit na kusinero. Ang Incognito Ruler ay isa sa kanila, o baka silang dalawa ang Incognito Ruler. Labis na namangha si Yusuf Zok.